Nang dumating ang matinding lamig, akala ko mamamatay ako sa biglaang baha. At kahit ako ay isang modernong eksperto sa agrikultura, sa huli ako'y natalo ng kalikasan. Ngunit sa susunod na segundo, bigla akong nabalot ng nag-aapoy na init ng katawan, habang hinila ako ng malalakas na braso papunta sa isang yakap. Dali akong nagmulat ng mata, at sa pamamagitan ng malabong paningin, nakita ko ang isang pares ng mapupulang mga mata, na puno ng pagkabalisa, na may mga labing asul dahil sa lamig, na pag-aari ng isang matangkad at malakas na lalaki na hubot-hubad. Ang kanyang balat ay sobrang init kaya kusang umurong ako. Napagtanto na hindi ito ang aking katawan o ang aking mundo, habang dumarating ang mga pira-pirasong alaala, na nagpapakita na ako ay naglakbay sa ng dinastiyang Duyu Oakhaven, kung saan ang orihinal na si Chloe ay nabalo ilang sandali pagkatapos ng kasal, nang ang kanyang asawa ay pinatay ng oso habang nangangaso. Iniwan siya at ang kanyang bayaw na si Finn. At dahil sa matinding snow na pumipigil sa mga bundok at walang natirang pagkain sa bahay, siya ay nanlamig at nagutom kagabi at namatay dahil sa hypothermia. Ibig sabihin ang humahawak sa akin ngayon ay si Finn na bumalik mula sa paghahanap ng pagkain. Chloe, gising ka na. Ang boses ni Finn ay paos at nanginginig. At habang lumuluwag ang kanyang tensyonadong katawan, kusang humigpit ang kanyang mga braso. Ngunit bigla niyang naalala ang kahinhinan. Mabilis na lumuwag ang kanyang hawak habang namumula ang kanyang mga tainga. At malamya niyang kinuha ang lumang sako upang balutin ako. Doon ko napagtanto na ang aming mga damit ay tinanggal, na nag-iwan ng aming balat na magkadikit, at kahit may mga snowflake pa sa kanya, iginiit niya na painitin ako gamit ang kanyang init ng katawan. Ang nag-aapoy na init na dumadaan sa balat na may dalisay na init ng isang binata, at isang bahagyang nakatagong init na nagpaurong sa akin ng kusa, na nagdulot ng biglang pamumula ng kanyang mga tainga, at nanigas ang kanyang mga braso. Kahit hindi siya bumitaw, bumulong lang siya. Chloe, manatili ka lang ng mainit ng kaunti pa, o magyayelo ka. Ang kanyang pagiging bukas ay may bahid ng pagkamahiyain na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. At sumagot ako, hindi na ako ginaw. Sabi ko, paos ang boses ko. Mahina ngunit kalmado ang boses ko. Si Finn ay guwapo. Ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na pag-aalala. Nabalisa si Finn, hinawakan niya ang aking noo at mga daliri. Lalong lumalim ang kunot ng kanyang noo. Ginaw ka pa ba? Hayaan mong yakapin kita ng mas matagal. Lumapit siya para yakapin ako. Ang kanyang galaw ay bukas at diretso. Gusto lang niyang tumulong. Mabilis akong umiwas. Sumandal ako sa dayami at umupo ng tuwid. Kinuha ko ang tanging lumang coat at binalot ito ng mahigpit. Ang coat na ito ay puno ng tagpi. Ito lang ang mainit sa bahay. Salitan kami sa paggamit nito. Ang kubo ay pumapasok ang hangin mula sa lahat ng gilid. Sa sulok ay mga bagay na iniwan ng asawa ng orihinal na may-ari. Isang basag na pana at isang may sira na palakol. Finn, isuot mo rin ito. Itinulak ko ang coat papunta sa kanya. Sa pagtingin sa kanyang mga kamay at paa na namumula sa lamig, sumikip ang aking puso. Ang orihinal na may-ari ay mahiyain. Utang ko ang aking buhay sa kanyang tunay na pag-aalaga. Pero itinulak pabalik ni Finn sa akin ang coat. Ang kanyang kamay ay hindi sinasadyang nahawakan ng aking palad. Ang malamig na paghawak ay nagpanginig sa aming dalawa. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Umigla siya ng kamao. Umubo siya ng mahina sa kanyang kamao. Chloe, isuot mo ito. Matibay ako, hindi ako ginagaw. Hindi niya maitago ang hiya sa kanyang mga mata. Namula muli ang dulo ng kanyang mga tainga. Itinulak muli ni Finn ang coat, pabalik. Chloe, isuot mo ito. Matibay ako, hindi ako ginagaw. Nagsimula na siyang tumayo. Pupunta ako sa bundok para maghanap ng mga ligaw na gulay. Manatili ka rito at maghintay. Hinawakan ko ang kanyang malamig na pulso. Ang yebe ay napakalakas. Delikado pumunta sa bundok. Ang kapatid mo, nasa dulo ng dila ko ang mga salita. Tumigil ako. Matatag ang aking tingin. Mas maayos na ako ngayon. Mananatili ako sa iyo at poprotektahan ang bahay na ito. Makakaisip tayo ng paraan para sa pagkain. Una, painitin muna kita. Natigilan si Finn. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Nagngangalit ang hangin at niebe sa labas. Ang coat sa aking mga bisig at ang tingin ng binata sa harap ko ay nagparamdam sa akin sa desperadong sitwasyong ito na determinadong mabuhay at mag-ugat dito. Natulala si Finn ng sandali. Tapos ay tumango siya ng may pag-aatubili. Ang gulat sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng saya. Kaming dalawa ay nagsiksikan sa tabi ng dayami. Nagpapainit kami sa tabi ng mahinang apoy. Ang tanging ingay sa silid ay ang kaluskos ng apoy. Walang senyales ng paghina ang bagyo ng niebe sa labas. Hindi tumigil si Finn sa pag-aalala. Jade, pagkatapos magpahinga ng kalahating oras, bumalik siya sa kabundukan. Hindi ko siya napigilan. Pinahigpitan ko na lang ang kanyang manipis na Amerikana at sinabihan siyang bumalik agad at huwag nang masyadong malalim sa gubat. Binantayan ko ang malamig na kalan. Hinalughog ko ang bawat sulok ng kubo at isang dakot na ligaw na damo lang ang natagpuan. Wala kahit kalahating butil ng pinaghalong butil sa alaala ng aking dating sarili. Ang pamilya ay laging mahirap at ang libing ng aking asawa ay naubos ang huli naming pagkain. Ngayong nakakulong ang mga bundok sa niebe,
Ang hinaharap ay hindi tiyak. Lumuhod ako sa tabi ng kalan, sinisindihan ng apoy. Iniisip kung paano gawing mas nakakabusog ang mga ligaw na halaman. Pagkatapos ay narinig ko ang mabibigat na yapak sa labas. Sinundan ng isang magaspang na boses na sumisigaw, "Chloe, buksan mo!" At si Greta iyon, ang kilalang mapagmataas, sanayon. Tumayo ako at binuksan ang pinto. Pumasok ang malamig na hangin. Nagdadala ng niebe. Si Greta ay nakasuot ng may tagpi-tagpi na makapal na jacket. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod. Sumulyap ang kanyang mga mata sa sira-sirang silid. Puno ng paghamak. Diretso siyang naglakad papunta sa dayami. Tumingin-tingin sa paligid. At dumiretso sa punto. Narinig ko pumunta si Finn sa bundok ulit. Na walang saysay na pag-aaksaya ng oras sa bagyong ito. At walang kasiguraduhan kung babalik siyang buhay. Nagdilim ang aking mukha, pero hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya ng malamig. Wala siyang pakialam si Greta. Ngumiti siya at sinabi, "Ang anak ko ay medyo mataba, pero masipag siya at kayang gumawa ng gawaing bahay. At dahil si Finn ay malakas at matatag, sa tingin ko bagay sila. Kaya, bakit hindi siya maging manugang ko? Dahil mayroon pa kaming nakatagong pagkain. Sapat para makalampas kayo sa taglamig na siyang magliligtas sa inyong mga buhay. Pero ang pagmamataas sa kanyang mga salita ay hindi ako komportable. Hindi niya ito ginagawa para kay Finn. Malinaw na gusto lang niya ang kanyang malakas na likod para magkaroon ng libreng trabaho. Pinigilan ko ang aking galit. Salamat sa alok, Greta. Sabi ko ng mahinahon, pero matatag. Pero kailangang pumayag si Finn na pakasalan ng iyong pamilya. At kung ayaw niya, wag mo nang isipin na nagpalamig agad sa ngiti ni Greta. Naging matalas ang kanyang tono. Sa tingin mo gusto mo lang patayin si Finn sa gutom kasama mo? Kaya sinasabi ko sa iyo ngayon, maging matalino ka at kumbinsihin si Finn na pumayag. Kung hindi, kapag namatay kayo sa lamig at gutom, ang iyong lupa ay babalik sa nayon pa rin. Kaya mas mabuting ibigay mo na lang bilang pabor. Tinitigan niya ako ng masama at sinara ang pinto ng malakas habang umaalis. Pumasok ang hangin at niyebe sa siwang ng pinto. Pinabasa ang dayami sa tabi ng pinto. Isinara ko ang pinto at pinisil ang aking mga kamao. Malinaw na hindi titigil si Greta sa bagay na ito. Di nagtagal, bumalik si Finn na natatakpan ng niyebe. Walang dala. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo. "Chloe, masyadong malalim ang niyebe sa bundok at wala akong nakita." Pause, ang kanyang boses. Puno ng pagkakasala. Noong gabing iyon, nagpakulo kami ng mga ligaw na gulay sa simpleng tubig, sapat lang para mabawasan ang gutom. Hindi gaanong nagsalita si Finn, pero patuloy niyang itinulak ang ilang hiwa ng ligaw na gulay sa kanyang mangkok patungo sa akin. Tahimik kong ibinalik ang mga iyon. Sa paulit-ulit, tila humupa ang lamig sa silid. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Iniisip ko kung paano kami makakaraos dahil sa matinding niyebe na humaharang sa mga bundok. Naging mahirap ang pangangaso at paghahanap ng pagkain. Kailangan kong makahanap ng paraan para magtanim ng mga pananim na lumalaban sa lamig. Pero wala kaming kahit na mga buto. Kinabukasan ng umaga, sinabi ko kay Finn ang totoong dahilan kung bakit gusto ni Greta ang kasal. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Hindi niya talaga gusto ang pagsasama. Gusto kanya para sa iyong paggawa. Gusto kanyang kunin bilang manggagawa. Nagdikit ang mga kamao ni Finn na mula ang kanyang mukha. Alam kong mas gugustuhin ko pang mamatay sa gutom kaysa pumunta sa bahay niya. Gusto kong manatili kay Chloe, bantayan ang libingan ng kapatid ko, protektahan ang mga bukid ng pamilya Fletcher. Ang kanyang katapatan at prangka ay lalo akong naging sigurado na mapagkakatiwalaan si Finn. Pero pareho naming alam na hindi basta-basta susuko si Greta. Tulad ng inaasahan, dumating ang balita sa hapon. Si Greta ay nagkakalat ng chismis sa buong nayon. Sinasabing, pinipigilan ko si Finn. Hinahadlangan siya sa mas magandang kinabukasan. Hindi nagtagal, nakita ko si Greta na may daladalang kalahating sako ng pinaghalong butil papunta sa bahay ni Mayor Mason. Tumigil ang tibok ng puso ko. Alam kong may binabalak sila. Tulad ng inaasahan, pagsapit ng gabi, narinig kong natagpuan ni Greta ang pinsan ni Mayor Mason na si Alfie. Si Alfie ay ang tampalasan ng nayon. Walang kwenta. At kanina pa niya ako tinitingnan. Isinantabi ko si Finn. Binalaan ko siya na si Alfie ay hindi mabuti. Lumayo ka sa kanya. Huwag mong hayaang lokohin kanya. Tumango si Finn. Puno ng pag-iingat ang kanyang mga mata. Alam kong laging nakatitig siya kay Chloe. Hindi ko siya hahayaang lumapit sa iyo. Sa totoo lang, hindi na namin kailangang magtanong-tanong. Ang chismis ng nayon ay dumating sa amin. Matapos mahanap ni Greta si Alfie, hayagang sinabi niya na gusto niyang pilitin si Finn na magpakasal sa kanyang pamilya. At nangako sa kanya ng kalahating ektarya ng lupa kung magtagumpay ito. Si Alfie ay mayroon ng masamang intensyon sa akin. Nang marinig ito, agad siyang pumayag. Sinabi niya na tutulong siya sa pagbagsak ng mga Fletcher at pilitin akong sumuko. Noong gabing iyon, malungkot si Finn. Umupo siya sa tabi ng panggatong, tahimik at nag-iisip. Nang makita siyang ganyan, tahimik akong nagpakulo ng isang mangkok ng ligaw na gulay sa tubig at dinala iyon. Bulong ko na nasa tabi ko siya. Walang makakapilit sa iyong gawin ang anumang ayaw mo. Tumingala si Finn at nagtagpo ang aming mga mata. Agad na namula ang kanyang mga pisngi. Ibinaba niya ang kanyang ulo at kinuha ang mangkok. Nang hindi sinasadyang dumampi ang kanyang kamay sa akin,
Mabilis siyang umatras, namula ang kanyang mga tainga. Sa kanyang pag-aalala, gumaan ang pakiramdam ko. Tumingin siya pababa, inikot-ikot ang ligaw na gulay. Ang kanyang boses ay kasing hina ng lamok. Chloe, poprotektahan kita. Hindi ko hahayaang magtagumpay si Alfie. Sa mga sumunod na araw, medyo humina ang yebe. Araw-araw pumupunta si Finn sa kabundukan. Kahit isang dakot lang ng mga ligaw na gulay, hindi siya umuuwing walang dala. Sinamantala ko ang paghina ng yebe upang linisin ang isang maliit na bahagi sa harap. Luluwagin ang lupa. Bala kong magtanim ng mga gulay na matibay sa lamig pagkatapos matunaw ang yebe. Hindi na dumating si Alfie para mang-istorbo sa amin. Pero alam ko, may binabalak sila ni Greta. Gaya nga ng inaasahan, noong hapon ng ikalimang araw, dumating si Greta dala ang isang magaspang na mangkok na seramiko. Nakangiti ng malapad. Tumayo siya sa pintuan, ang mangkok sa kanyang kamay ay umuusok pa. Ang kanyang tono ay hindi karaniwang mainit. Chloe, nasaan si Finn? Nakikita kong mga ligaw na gulay ang kinakain mo ng ilang araw. Kawawa ka naman. Nagluto ako ng pinaghalong butil sa bahay. Naisip kong dalhan kayo. Nag-alarma ang aking isipan. Si Greta ay laging kuripot. Bakit naman siya magbibigay ng pinaghalong butil nang walang kapalit? Pabaya kong hinadlangan ang pintuan. Hindi siya pinapasok. Ang aking mga mata ay nakatutok sa mangkok ng pinaghalong butil. Gamit ang aking kaalaman sa pang-emergency na medisina, bahagya kong naramdaman ang isang mahinang, kakaibang amoy. Ito ay napaka-subtle. Hinaluan ng amoy ng butil. Halos hindi mahahalata. Pinipigilan ko ang pagkayamot. Pilit akong ngumiti ng malamig. Salamat Greta, pero kakakain lang ni Finn ng mga ligaw na gulay na niluto ko. At ang kanyang tiyan ay parang busog. Itatabi ko na lang para sa kanya, at pwede niyang kainin kapag nagutom siya. Sabi ko habang inaabot ang mangkok. Sinadyang siko si Finn, nakakalabas lang mula sa silid sa likod. Gamit ang aking siko, sabay tingin sa kanya ng may pag-iingat. Maaaring simple si Finn, pero mabilis siyang makaisip. Agad siyang nakaunawa at tumayo sa likod ko. Sabay malamig na sabi, hindi ako gutom. Isoli mo na, Greta. Medyo kumupas ang ngiti ni Greta. Sinubukan niyang mangumbinsi. Mainit pa ang pinaghalong butil. Hindi na magiging masarap kapag malamig. Finn, kahit konti kumain ka, hindi na kailangan. Singit ko. Kinuha ang mangkok at inilapag sa tabi ng kalan. Pinahahalagahan namin ang iyong kabutihan. Greta, dapat bumalik ka na para hindi mo mapabayaan ang sarili mong gawain. At nang makita ito, hindi na makapilit pa si Greta. Binigyan niya kami ng masamang tingin at umalis na may galit. Pagkaalis niya, kinuha ko ang mangkok at itinapon ito sa kalan. Nag-alala si Finn. Chloe, may problema ba sa pagkain? Kung saan, sumagot ako. Oo, nilagyan ng pampatulog. Tumango at lumingon para bigyan siya ng babala. Hindi na mamalayang hinawakan ng aking mga daliri ang kanyang braso. May masama silang binabalak. Mula ngayon, kahit anong dalhin ni Greta, huwag mong galawin. Huwag kang magpakampante. Nang marinig ito, nanigas si Finn at tumingin sa aking kamay na nasa braso niya. Namula ang kanyang mga pisngi, maging ang kanyang leeg ay naging pula. Bulong niya, naiintindihan ko Chloe. Ang tiwala sa kanyang mga mata ay may halong pagmamahal na sumisibol. Mabilis kong inalis ang aking kamay. Pero naramdaman pa rin ng aking mga daliri ang tigas ng kanyang braso. Ang kahoy sa kalan ay nagliliyab. Nagpapainit ng aming mga mukha. Ang hangin ay naging makapal sa awkward na tensyon. Nilinis ko ang harap ng bahay at nakakita ng isang dakot na lantang buto ng gulay na itinago ng dating may-ari. Natira ito noong nakaraang taon. Sugal kong tutubo pa ito, pero eksperto ako sa pagsasaka. Madali lang sa akin itong maliit na gawain. Si Finn naman, nilinis ang lumang pana sa sulok at pinatalas ang palakol na may bingaw. Sinabi niyang magbabantay siya sa labas para pigilan sina Greta at Alfie na magdulot ng gulo. Sa sumunod na 2 araw, hindi dumalaw si Greta. Hindi rin nagpakita si Alfie. Mas tahimik ang nayon, pero alam ko na pansamantala lang ito. Hindi pa nila nakuha ang gusto nila. Tiyak na hindi sila susuko ng ganoon kadali. Sinabihan ko si Finn na huwag masyadong lumayo sa bundok at siguraduhing bumalik bago lumubog ang araw. Tinuruan ko rin siyang kilalanin ang ilang matitibay na ligaw na gulay at halamang gamot. Mapupuno nito ang kanyang tiyan at magagamit sa oras ng pangangailangan. Noong araw na iyon, nagsimulang umulan ng yebe muli. Hindi malakas, pero tuloy-tuloy. Pumunta si Finn sa bundok para maghanap ng pagkain. Naiwan ako sa bahay na nag-aayos at nangolekta ng mga tuyong ligaw na gulay. Nang matapos ako, naalala ko ang taniman ng gulay sa harap. Nag-aalala na baka matabunan ng yebe ang mga buto. Kumuha ako ng mga kagamitan at lumabas. Binalak kong gumawa ng simpleng silungan sa ibabaw ng taniman. Nagtrabaho ako sa taniman ng mahigit 1 oras. Ang silungan ay kalahati pa lang nang marinig ko ang ingay mula sa kubo. Parang may nagpupumiglas. At narinig ko ang boses ni Greta. Sumikip ang dibdib ko. Inihulog ko ang mga kagamitan at tumakbo pabalik. Mabilis ang tibok ng puso ko. Natatakot na baka may nangyari kay Finn. Itinulak ko ang pinto at nakita ko ang isang eksenang nagpasiklab ng aking galit. Hinihila ng malakas ni Greta ang manggas ni Finn. Nakatayo ang kanyang anak na babae sa tabi. Mukhang mahiyain. At nagtatago si Alfie sa labas ng pinto. Ang mga mata ay nakatutok sa loob ng silid. Malinaw na nagbabantay siya. Nagpumiglas ng matindi si Finn. Namumula ang mukha. Pero dahil sa paggalang,
Hindi siya nangahas na lumaban kay Greta. Wala siyang nagawa kundi umiwas ng walang saysay. Naglakas loob ka bang magpakita muli? Kinuha ko ang asarol sa likod ng pinto at sumigaw. Mabilis akong lumapit sa ilang hakbang. Hinila si Finn sa likod ko. Pinoprotektahan siya. Nagulat si Greta sa aking galit. Kusang bumitaw siya. Pagkatapos ay pinilit na kumalma. Chloe, hindi ito tungkol sa iyo. Dapat pakasalan ni Finn ang anak ko. Responsible? Napangisi ako. Pumasok ka habang wala ako. Pumilit kang pumasok at hinawakan siya. Pinagplanuhan mo si Finn at pinag-uusapan mo pa ang responsibilidad. Si Alfie sa labas ay nakakita nito at sumugod sa loob. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa akin ng madilim. Chloe, maging matalino at huwag kang makialam. Si Finn ay nakipag-ugnayan sa aking pamangkin. Tama lang na siya ay pumano sa pamilya ng nobya. Kung patuloy kang humahadlang, makikipagkasundo ako sa mayor at sasabihing pinipigilan mo ang bayaw mo para sa sarili mo. Nagdudulot ng kahihiyan sa pamilya at palayasin ka sa Oak Haven. Paano ka nangahas? Sigaw ni Finn. Itinulak niya ako. Pinagtabi niya ako sa kanyang likod. Tinitigan niya si Alfie. Alfie, binabalaan kita. Huwag mong hawakan si Chloe at tigilan mo na ang pagkalat ng kasinungalingan. Gusto mo bang magpakasal ako sa pamilya ng nobya? Sa aking bangkay. Matangkad at malakas siya. Kapag galit, matalas ang kanyang mga mata gaya ng kutsilyo. Nakaramdam ng kaba si Alfie sa kanyang titig, pero naghanda pa rin siya. Huwag mong subukin ang swerte. Wala kang karapatang magdesisyon. Suminggit si Greta. Tama, may utang ka sa amin ng paliwanag. Kung magpapakasal si Finn sa pamilya ng nobya, o babayaran mo kami ng kabayaran sa paninirang puri. Pagkatapos niyang magsalita, narinig namin ang mga yapak sa labas ng pinto. May mga taga na yon na dumaraan. Narinig nila ang pagtatalo sa loob at pumasok para tingnan kami. Nakita ito. Mabilis kong ipinaliwanag ang lahat. Binanggit ko pa na dati si Greta ay nanghihingi ng pagkain. Hindi na nasisiyahan ang mga taga-nayon kay Greta at Alfie. Nang marinig nila iyon, lalo silang nagalit. Sabi ng lahat na lumampas na sila. Greta, kasuklam-suklam ka. Paano ka nangahas gumamit ng pampatulog para manira ng iba? Alfie, lagi kang nakatutok sa balo na hipag ng iba. Wala ka bang hiya? Namula sa hiya ang anak na babae ni Greta. Tinakpan niya ang mukha at tumakbo palabas. Galit at balisa si Greta. Gusto niyang sundan ang anak. Ngunit pinaligiran siya ng mga taga-nayon na may mga paratang. At hindi siya makatakas. Sumubok tumakas si Alfie sa kaguluhan, pero hinawakan siya ni Finn at itinulak ng malakas. Nahulog siya sa lupa. Bumangon siya. Sobrang takot para sumagot. Sinamantala ang pagkagambala ng mga taga-nayon. Tumakas siya ng palihim. Greta, nawala ng dignidad. Pumagit na sa karamihan at hinabol ang kanyang anak. Bago umalis, tiningnan niya kami ng matalim. Inalok kami ng mga taga-nayon ng ilang saglit at naghiwa-hiwalay na. Tumahimik na ang bahay. Kinakabahan pa si Finn. Hinawakan ang pulso ko at ayaw bitawan. Napakapawis ng palad niya kaya nabasa ang balat ko. Tumingin siya pababa sa akin. Puno ng proteksyon ang kanyang mga mata. Mabilis at mababaw ang paghinga niya. Chloe, buti na lang okay ka. May takot at pag-aalala ang boses niya. At ang mahigpit niyang hawak ay nagpapakita ng di sinasadyang pagmamay-ari. Chloe, okay ka lang ba? Kasalanan ko lahat ito dahil hindi ko binantayan ang bahay. Puno ng pagkakasala ang boses niya. Humiling ako at bumulong. Ayos lang ako. Salamat sa iyo. Tumingin pababa sa akin si Finn. Puno ng proteksyon ang kanyang mga mata. Namumula ang mga dulo ng kanyang tainga. Tumahimik siya ng matagal. Matapos tumakas si Greta at anak niyang babae, nakatayo si Finn sa bakuran. May hawak na itak. Nagngangalit. Nais niyang makaharap si Alfie kaagad. Pinigilan ko siya at sinabi, huminahon ka. Tiyak na tatakbo sila sa kanilang kakampi. Ngayong natalo sila, manatili tayong mahinahon. Nag-aatubili si Finn, pero nakinig siya sa akin. Tahimik siyang nagbantay sa tabi ng kubo. Ang kanyang mga mata ay maingat at alerto. Totoo nga, pagsapit ng gabi, may taga-nayon na nagulat na sina Greta at Alfie ay umiiyak sa pintuan ni Mayor Mason. Alam ko sa puso ko, susubukan nilang sisihin tayo muna. Si Mayor Mason ay laging pumapanig sa kanyang pinsan na si Alfie. At matagal na niyang pinagnanasaan ang maliit na lupa ng pamilya Fletcher. Hindi na ito maiiwasang gulo, sabik na sabi ni Finn. Chloe, kailangan nating pumunta at ipaliwanag sa mayor ngayon din. Umiling ako. Hayaan natin silang lumapit sa atin. Sa harap ng mga taga-nayon, lalabas ang katotohanan. Sa loob ng isang oras, narinig ang mabibigat na yapak sa labas ng tarangkahan ng bakuran. Nauna si Mayor Mason, nakatalikod ang mga kamay. Ang kanyang mukha ay maitim na parang kulog. Sumunod si Greta, humahagulgol, may hawak na piraso ng tela. Si Alfie ay hawak ang kanyang mata, pinapalaki ang kanyang sugat. Sabay-sabay silang pumasok sa loob. Chloe, Finn, ang kapal ng mukha ninyo. Sumigaw si Mayor Mason habang pumapasok. Paano mo nagawang saktan ang isang nakatatanda? Gumagawa ng gulo? At hindi ka man lang luluhod? At hihingi ng tawad? Agad na sumingit si Alfie. Ang kanyang boses ay nauutal. Mason, kailangan mong ipagtanggol ako. Tinulak at sinaktan ako ni Finn ng walang dahilan. At tinawag akong walang hiya ni Chloe. Hindi ko na kayang magpatuloy ng ganito. Sumabay si Greta sa pag-iyak. Mayor, sinira ni Finn ang karangalan ng anak kong babae. Kailangan mong ipakasal siya sa pamilya namin o bayaran kami para sa pinsala sa aming reputasyon. Kung hindi,
Babangga ako ng ulo dito. Namula ang mukha ni Finn sa galit. Nagkuyom siya ng kamao, handa nang sumulong. Hindi ko siya sinaktan. Pinasok mo ang bahay ko at gumawa ng gulo. Biglang itinaas ni Mayor Mason ang kamay para pigilan siya. Ang mga mata niya ay matalas na parang kutsilyo. Manahimik ka. Si Alfie ang tiyuhin mo. Likas lang na disiplinahin ng nakatatanda ang nakababata. Malaking kasalanan ng manakit sa kanya at isang balo na mag-isa kasama ang kanyang bayaw. Labag na iyon sa tradisyonal na alituntunin. Tiyak na si Chloe ang nag-udyok sa iyo nito. Kaya ka nagiging matapang. Hayagan siyang pumapanig. Sinasadyang gamitin ang tradisyonal na alituntunin para supilin tayo. Para lang kontrolin tayo. Sumulong ako. Tumayo ako sa harap ni Finn. Tumitig ako ng malamig kay Alfie. Sinasabi mong sinaktan ka ni Finn? Nasaan ang pinsala? Ano ba talaga ang sinabi ko? Kaya mo bang sabihin ito ng malinaw sa harapan ng lahat? Kumislap ang mga mata ni Alfie. Iniwasan niya ang aking tingin. Sumilong siya sa likod ni Mayor Mason. Kunwari ay naapi. Pero palihim siyang tumitingin sa akin. Dumami pa ang mga taga-nayon na nagtipon at nagbubulungan. Ang ilan ay nagbubulungan. Malinaw na may naramdaman silang mali. Pumutla ang mukha ni Mayor Mason. Tapos ay namula. Pero pinilit pa rin niya. Ngayon, dapat humingi ng tawad si Finn kay Alfie at ilipat ang kalahating ektarya ng lupa ng pamilya Fletcher kay Alfie bilang kabayaran. Kung hindi, ire-report kita kay Arthur. Kukumpiskahin ang lahat ng iyong lupa at palalayasin ka sa nayon. Ngumisi ako. Mayor, kung gusto mong magpaliwanag, ipakita mo ang ebidensya. O gusto mo lang kaming apihin at nakawin ang aming lupa kahit na maging sanhi ito ng aking kamatayan, hinding-hindi ko ito aaminin. Tungkol sa tama at mali, ang mga taga-nayon ang magpapasya. Tumayo ng matatag si Finn sa likod ko. Pinoprotektahan ako. Matatag niyang sinabi, wala akong ginawang mali at hindi ako hihingi ng tawad. Nagtigilan ang magkabilang panig. Galit na galit si Mayor Mason, ngunit hindi siya nangahas magpakatigas sa harap ng lahat. Tanging nagawa niya ay magbanta. Bibigyan ko kayo ng isang gabi para pag-isipan ito. Kung wala kayong sagot bukas, huwag ninyo akong sisihin sa pagiging walang awa. Pagkatapos noon, lumisan siya, kasama ang dalawa. Nahihirapan si Finn matulog nung gabing iyon. Paulit-ulit siyang bumubulong. Hindi dapat manalo si Mayor Mason. Tinapik ko ang balikat niya. Sa halip na mag-alala, gumawa tayo ng praktikal. Manatili ka sa bahay. Ako na ang titingin sa mga bukid. Tumigil na ang yebe, pero matigas, na parang bato ang lupa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagbungkal kami ni Finn ng lupa. Nangolekta kami ng abo ng halaman, at hinalo ito para pagyamanin ng lupa. Ang abo ng halaman ay nagpapanatili ng init at nagpapataba, eksaktong kailangan ng mga pananim na matibay sa taglamig. Tapos, pumutol ako ng ilang sanga at gumawa ng simpleng tray para sa punla. Ibinudbud ko ang natitirang buto ng repolyo ng pantay-pantay sa loob. Tapos, tinakpan ko ito ng manipis na layer ng yebe para mapanatili ang moisture. Hindi na unawaan ni Finn ang mga teknik na ito, pero tumulong siya ng walang imik. Hindi kami tumigil hanggang gabi. Tiningnan niya ang tray, puno ng pag-aalinlangan ng mga mata. Chloe, totoo bang kayang tumubo ang mga gulay sa nyebe na ito? Ngumiti ako. Huwag kang mag-alala. Ang pamamaraang ito ay magpapausbong ng mga punla ng maaga. And, kinabukasan, dumating si Mayor Mason kasama sina Greta, Alfie, at ilang mga taga-nayon. Maliwanag na inaasahan niyang susuko kami. Kaya, nakapagdesisyon na ba kayo? Ipinatong ni Mayor Mason ang kanyang mga kamay sa likod. Puno ng kayabangan ng tono. Mahinahon kong sabi, Mayor, kung gusto mong husgahan, sumama ka muna sa akin sa mga bukid. Saka ka magdesisyon, sumunod sa akin ang lahat sa bukid sa likuran. Nang makita nila ang maliliit na usbong sa tray, nagulat sila. Sa gitna ng taglamig, tumutubo na pala ang repolyo. Ang galing! Nagkunot ang noo ni Mayor Mason. Ang mga gimik na ito ay hindi ka makakawala sa parusa. Kailangan mo pa ring ayusin ito. Gimik? Yumuko ako at itinuro ang mga usbong. Pinabuti ko ang lupa buong gabi at pinalago ang repolyong matibay sa taglamig. Sa ilang araw, aanihin na ito. Kulang na ang pagkain sa nayon dahil sa nyebe, pero ang repolyong ito ay tunay na pagkain. Maituturo ko sa lahat ang paraang ito para walang magugutom. Narinig ito ng mga taga-nayon at nakita nila ang aking luntiang repolyo. Parang nalalasahan na nila. Tumingin sila sa akin ng may pasasalamat. Kami ni Finn ay nabubuhay mula sa lupa, nagsusumikap, hindi nagsasayang ng oras. Pero si Greta ay patuloy na pumipilit kay Finn na magpakasal sa kanila. At nang mabigo siya, nakipagtulungan siya kay Alfie para lagyan siya ng droga. Marami sa nayon ang nakakita, di ba? Nagbulungan ang mga taga-nayon, may sumingit. Kaya naman pala si Greta ay nag-iingay araw-araw. Gusto niya siyang kunin bilang manggagawa. Ang galing ng paraan ni Chloe. Nagtatanim ng gulay sa bagyo ng nyebe. Namutla ang mukha ni Greta. Sinubukan niyang magdepensa, pero sinapawan siya ng karamihan. Sinubukan siyang suportahan ni Alfie. Lumingon ako at tinitigan siya ng masama. Yung marumi mong iniisip tungkol sa akin, gusto mo bang sabihin ko na ngayon? Nakita ito ni Mayor Mason at alam niyang ang pabor sa kanila ay magpapagalit sa karamihan. Galit na galit ang kanyang mukha. Tinitigan niya si Alfie ng mabagsik at sinabi, pag-uusapan natin ito mamaya. Saka umatras kasama ang mga tauhan niya. Tiningnan ni Finn ang mga usbong sa tray. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Chloe, ang galing mo!
Ngumiti ako, pero alam kong si Mayor Mason hindi ito papabayaan. Sa mga sumunod na araw, inalagaan namin ni Finn ang mga punla at pinatibay ang tray para protektahan sila sa niebe. Mabilis na lumaki ang mga punla, isang lunti ang bahagi. Napakaginhawa nito. Nagtago si Greta at Alfie sa bahay. Masyadong natatakot lumabas. Naging payapa ang nayon sa loob ng ilang araw. Akala ko magkakaroon kami ng ilang araw na payapa. Ngunit muli kaming sinalanta ng gulo. Isang hapon, dumating si Mayor Mason, kasama ang 2 opisyal. Hinihila ang 2 lalaking walang malay papasok sa bakuran. Sila ay nakasuot ng punit-punit na uniforme ng sundalo at puno ng mga sugat. Halos hindi na sila humihinga at may dugong umaagos mula sa kanilang mga noo. Talagang malubha ang kanilang pinsala. Chloe, sumunod ka sa utos. Malamig ang kanyang tono. Kamakailan, ang mga rebeldeng sundalo ay gumagala. Inutusan ng gobyerno ang bawat nayon na tanggapin sila. Ang 2 ito ay responsibilidad mo at deposito na 5 tali ng pera at buwis sa ulo na 7 tali ng pera. Pabayaran sa loob ng 1 buwan. Kung hindi, sasampahan ka ng kaso ng pagtatago ng mga rebeldeng sundalo. Lumubog ang puso ko. Ito ay hindi tungkol sa pagtanggap ng mga rebeldeng sundalo. Malinaw na si Mayor Mason ang sadyang nagpapahirap sa amin. 12 tali ng pera. Para sa amin ngayon, ay walang-wala. Ay walang alinlangan na isang napakalaking halaga. Agad na humakbang si Finn para pigilan ang mayor. Ang aming pamilya ay hindi kayang bumili ng pagkain. Paano namin babayaran ang buwis? Hindi namin kayang sustentuhan ang 2 ito. Kailangan mo. Kaya mo man o hindi? Matigas si Mayor Mason. Puno ng banta ang kanyang tono. Ito ay isang opisyal na utos. Ang sumuway dito ay sumuway sa gobyerno. Bukod dito, malakas ang 2 ito. At kapag gumaling sila, makakatulong sila sa inyo sa trabaho. Talagang maganda ang deal para sa inyo. Ang mga buwis at bayarin ay hindi mababawasan kahit 1 sentimo. Kung hindi kayo magbayad sa loob ng 1 buwan, mapaparusahan kayo dahil sa pagtatago ng mga rebeldeng sundalo. Kukumpiskahin ang kubo at ang lupa. Pinipilit niya kami sa bawat salita niya. Malinaw na gusto niyang samantalahin ito para kontrolin kami. Maaring magbayad kayo o kukunin nila ang lahat ng meron kami. Inilagay ng mga opisyal ang 2 lalaki sa isang tumpok ng dayami at umalis agad. Bago umalis, lumapit si Mayor Mason sa akin at nagbanta sa mahinang boses. Tungkol sa pagpapahiya mo sa akin at kay Alfie, hindi ko pa iyon naaayos sa iyo. Maging matalino ka at magbayad ng buwis ng masunurin. Huwag kang magloko. Kung hindi, marami akong paraan para parusahan ka. Pagkatapos nun, nagmamayabang siyang umalis. Nanginginig si Finn sa galit. Sobra na si Mayor Mason. Malinaw na sinasadya niya kaming tamaan. Lumuhod ako at sinuri kong sila ay humihinga. Sa kabutihang palad, nawalan lang sila ng malay dahil sa malubhang sugat. Maaari pa silang iligtas. Huwag kang magalit. Mahina kong sabi. 2 buhay din sila ng tao. Hindi namin sila pwedeng hayaang mamatay. Tungkol sa buwis, may gagawin tayong paraan. Suriin muna natin ang kanilang mga sugat. Dinala namin ni Finn ang 2 sundalo sa malalim na bahagi ng tumpok ng dayami at tinakpan sila ng lumang sako para hindi sila ginawin. Nagpakulo si Finn ng mainit na tubig. Maingat kong nilinis ang mga sugat sa kanilang mga mukha at kamay. Ang mga sugat ay nakakatakot na malalim. Ang iba ay mula sa kutsilyo. Ang iba ay mula sa espada. Ang iba ay umaagos pa ang dugo. Kung hindi agad magagamot, baka hindi na sila makalampas sa gabi. Chloe, talaga bang ililigtas natin sila? Mukhang nag-aalala si Finn. Paano kung masasama sila? O paano kung si Mayor Mason ang nagpadala sa kanila para saktan tayo? At saka, naubos na natin ang mga halamang gamot noon pa. Imposibleng gamutin ang mga sugat na ganyan kalala. May mga alalahanin din ako. May masamang intensyon na si Mayor Mason. Hindi natin alam kung saan nanggaling ang mga sundalong ito. Ang pagligtas sa kanila ay maaaring magdulot sa atin ng mas maraming problema. Pero nang makita kong nasa binggit na sila ng kamatayan, hindi ko na lang sila kayang pabayaan. Bilang isang modernong eksperto sa agrikultura, may alam akong mga pang-emergency na kaalaman sa medisina. Kung iiwan ko sila, tiyak na mamamatay sila. Iligtas sila, matigas kong sabi. Hindi mahalaga kung sino sila, buhay tao pa rin sila. Tungkol naman sa mga halamang gamot, may gagawin akong paraan. Hanapan mo ako ng malinis na mga piraso ng tela at tanggalin mo ang tali sa lumang pana ng pangangaso. Pakuluan mo para isterilisa. At magagamit natin itong panahi. Nag-aalala si Finn, pero ginawa pa rin niya. Palagi siyang nagtitiwala sa akin. Hinalughog ko ang bawat sulok ng kubo. Sa wakas, ay nakakita ako ng isang maliit na dakot ng mga tuyong halamang gamot. Kinolekta sila ng dating may-ari para sa sipon. Kahit hindi gaanong malakas, makakatulong sila para mabawasan ang pamamaga. Dinikdik ko ang mga halamang gamot. Pagkatapos ay yumuko ako at inilagay ang mga ito sa mga mababaw na sugat ni Luke. Nakaigting ang kanyang mga balikat at likod, pero sinadya niyang huminga ng mahina. Takot na mahawakan ako. Noong dumampi ang aking mga daliri sa kanyang matigas na balikat, gumalaw ang kanyang lalagukan. Pabulong niyang sinabi, "Salamat, miss. Pinahahalagahan ko ito." Tumitig ang kanyang mga mata sa aking mukha. May pag-usisa at may bahid ng lambing. Pinanood ni Sam mula sa gilid at tahimik na inabot sa akin ang mga malinis na piraso ng tela, pero nakatuon ang kanyang mga mata sa aking mga kamay.
habang binabalutan ko si Luke. May bahid ng pagiging komplikado na kumislap sa kanyang mga mata. Nerbyosong pinanood ni Finn. Inaabot sa akin ang mga kailangan ko. Kumikinang ang paghanga sa kanyang mga mata. Chloe, paano mo alam ang ganyan karami? Mahinang tanong niya. Sumagot ako ng basta-basta. Sa probinsya, bago ako nag-asawa, natuto ako ng ilang pangunahing medisina mula sa isang albularyo. Pagkatapos naming gamutin ang mga sugat, gabi na, nagpakulo ako ng sabaw ng mga ligaw na gulay. Pinainom ko ang 2 sundalo ng ilang patak. Pagkatapos ay nanatili ako sa kanila. Binabantayan sila. Tumanggi si Finn na magpahinga. Umupo siya sa tabi ko. Mahigpit na hawak ang isang itak. Handa sa anumang tunog sa dilim. Magpalitan kami ni Finn ng pagbabantay buong gabi. Kinaumagahan, nagsimula ng gumalaw ang isa sa mga sundalo. Kumutitap ang kanyang mga pilik mata. At dahan-dahan niyang ibinukas ang kanyang mga mata. Talas ng lawin ang kanyang titig. Nagmamasid sa paligid nang may pag-iingat. Nang makita niya kami ni Finn, agad siyang sumubok na umupo. Pero bumagsak siya dahil sa sakit ng kanyang sugat. Naglabas ng mahinang daing, "Huwag kang gumalaw. Malubha ang sugat mo." Nagmamadali akong lumapit at pinahiga siya. Nagsasalita ng mahinahon. "Iniligtas ka namin. Wala kaming masamang intensyon." Sumingid si Finn. "Tama. Huwag kang matakot. Hindi ka namin sasaktan." Pero nanatiling maingat ang sundalo. Nakatitig sa amin ang kanyang mga mata. Paos ang kanyang boses. "Sino kayo? Saan ito? Nasaan ang isa?" May himig sundalo ang kanyang tono. Parang sinasabing, "Lumayo kayo." Malinaw na nag-iingat siya sa amin. "Ito ay Oak Haven. Ako si Chloe. At ito si Finn, ang aking bayaw." Sumagot ako ng totoo. Sadyang iniiwasan kong banggitin ang pakana ni Mayor Mason. "Nakita ka naming walang malay sa pintuan ng nayon. At dinala ka rito. Ang isa ay hindi pa nagigising. Mas malala ang sugat niya kaysa sa iyo. Pero wala siya sa panganib." Nagkunot noo ang sundalo. Tapos, pagkaraan ng ilang sandaling katahimikan, nagtanong, "Bakit ninyo kami iniligtas? Kami ay mga rebeldeng sundalo. Ang pagpapalagi sa amin ay magdudulot lamang ng gulo. Pero 2 buhay pa rin sila. Hindi ka namin pwedeng hayaan na mamatay." Mahinahon kong sabi. Diretso ang tingin sa kanya. Nag-usisa ako. "Taga saang hukbo kayo? Paano kayo nasugatan at nawalan ng malay sa pintuan ng nayon?" Kailangan kong malaman ang kanilang pinagmulan at pagkatao. Kung sila ay mabubuting tao, baka makakatulong tayo sa isa't isa. Kung sila ay masasama, kailangan nating mag-ingat ng maaga. Kumurap ang mga mata ng sundalo. Parang nag-aalangan. Matapos ang mahabang sandali, sa wakas ay dahan-dahan siyang nagsalita. "Ang pangalan ko ay Luke. Ang pangalan niya ay Sam. Kami ay mula sa Western Vanguard. Sinalakay kami habang nasa kampanya. Nagkalat ang aming unit. Tumakas kami hanggang dito at nawalan ng malay." Ang Western Vanguard ay may mahigpit na disiplina at magandang reputasyon. Napabuntong hininga ako ng bahagya dahil sa kaluwagan. "Ano ang plano mong gawin kapag gumaling ka?" Muli akong nagtanong. Nagdilim ang ekspresyon ni Luke. "Wala na ang aming unit. Hindi namin alam kung saan pupunta. Baka magpagala-gala na lang." Nagsalita si Finn mula sa gilid. "Pwede kang manatili dito at magpagaling. Kapag gumaling ka na, makakapagdesisyon ka. Maaaring mahirap ang aming pamilya. Pero may sapat kaming mga ligaw na gulay para sa lahat." Tumingin si Luke kay Finn. Pagkatapos ay sa akin. Ang pag-iingat sa kanyang mga mata ay unti-unting nawala. "Nagpapasalamat sa pagkakaligtas." Seryoso niyang sinabi. "Maraming salamat po, Miss, sa pagligtas sa amin. Hindi sapat ang mga salita para ipahayag ang aking pasasalamat. Kapag gumaling ako, tiyak na gagantihan ko kayo." Sa ikatlong araw pagkatapos magising si Luke, sa wakas ay nagising na si Sam. Mas mahinahon siya kaysa kay Luke. Nang malaman niyang iniligtas namin siya, iginiit niyang pasalamatan kami. Puno ng pasasalamat ang boses niya. Nang malaman niyang nagkawatak-watak ang kanyang unit at iniwan siya, napuno ng pagkadismaya ang mga mata ni Sam. Nanatili siyang tahimik ng mahabang panahon. Nang makita ko kung gaano sila kalungkot, sinira ko ang katahimikan. "Dahil wala kayong mapuntahan ngayon, maaari kayong manatili rito at magpagaling, pero mayroon akong patakaran. Ibinabahagi namin ang trabaho at gantimpala, batay sa pagsisikap. Sama-sama nating pinoprotektahan ang tahanang ito. Walang magiging palamunin. Kapag gumaling na kayo, tutulungan ko kayong humanap ng susunod na direksyon." Nagkatinginan ang dalawa, saka tumango bilang pagsang-ayon. Sinabi ni Luke sa mahinang boses, "Miss, makatitiyak kayo, hindi kami mga taong walang utang na loob. Gagawin namin ang parte namin." Nagtalaga ako ng mga gawain batay sa kanilang mga pinsala at kakayahan. Si Luke ay hindi gaanong nasugatan at masinop, kaya pinagbilinan ko siyang mga siwa sa mga supply ng bahay habang nagpapagaling at magtala ng mga supply at panggatong. Si Sam ay maingat sa kanyang likas, kaya pinag-alaga ko siya sa mga punla, nagdidilig at nag-aalis ng damo. Sumunod din siya kay Finn upang maging pamilyar sa paligid. Si Finn ay pumupunta pa rin sa bundok araw-araw upang mamitas at magputol ng kahoy. Ako ang nag-aalaga sa mga bukid at nagpapalit ng kanilang mga bendahe. Noong una, medyo awkward kami sa isa't isa. Tahimik si Luke, tahimik na nagbibilang ng mga supply araw-araw. Pinapanatiling malinaw ang mga tala. Hindi siya humawak ng kahit ano nang walang pahintulot. Si Sam ay masipag, pinangangalagaan ng mabuti ang mga punla
Madalas din siyang tumulong kay Finn magputol ng kahoy. Kahit na maingat pa rin sa dalawa, ibinahagi ko ang mga kwento mula sa bundok at tinuruan silang kilalanin ang mga ligaw na gulay. Minsan, si Sam ay hindi sinasadyang nagdilig ng mga punla ng sobra-sobra at nagpanic. Ngumiti ako at sinabi sa kanya, hindi kaya ng mga punlang matibay sa lamig ang sobrang tubig. Bigyan lang sila ng kaunting tubig. Minsan lang sa bawat 2 araw. Sa pagsasalita ko, inabot ko at kinuha ang kanyang kamay na may hawak na sandok. Inaayos ang anggulo para ipakita sa kanya. Nanigas siya sa buong katawan. Namula ang kanyang mga pisngi. Pinigil niya ang kanyang hininga. Masunurin niyang sinunod ang mga galaw ko. Si Luke ay nakaupo sa malapit na nagbibilang ng supply. Ang kanyang tingin ay dumaan sa aming magkadikit na kamay. Bahagyang nanigas ang kanyang mga daliri saka bumalik sa normal. Ngunit may bagong lungkot sa kanyang focus. Sa gabi, kaming apat ay nakaupo na kumakain ng sabaw ng ligaw na gulay. Si Finn ay palaging nagbibigay sa akin ng mga malalambot na dahon sa kanyang mangkok. Si Luke ay tahimik na nagtutulak ng mainit na bato sa aking mga paa. Si Sam ay nag-aalok pa ng mainit na sabaw para sa akin bago pa man. Ang kanilang mga damdamin ay parehong banayad at malinaw. Sa gabi, kaming apat ay nakaupo sa tabi ng apoy na kumakain ng sabaw ng ligaw na gulay. Simple, pero parang ligtas. Binanggit ni Luke ang sitwasyon sa hangganan. Si Sam at Finn ay nakinig ng may malaking interes. Paminsan-minsan ay sumasali ako. Ang kapaligiran sa silid ay naging mas mainit. Ang lumang kubo na ito, kasama ang 2 pang tao, ay talagang nagsimulang maging parang tahanan. Umaayos na ang lahat. Lumalakas na ang mga punla. Gumagaling na rin sina Luke at Sam. Pero makalipas ang ilang araw, may aksidenteng nangyari. Isang umaga, habang pinapalitan ang kanilang mga benda, napansin kong namumula at namamaga ang kanilang mga sugat. Tumadaloy ang dilaw na nana. Maliwanag na may impeksyon. May impeksyon sila. Kailangan natin ng mga halamang anti-inflammatory. Napakunot noo ako at sabi, naubos na namin ang konting halamang gamot sa bahay. Kulang na kulang. Tiniis ni Luke ang sakit at sinabi, Miss, huwag na po kayong mag-abala. Dati kaming sundalo. Kaya namin ang ilang gasgas. Hindi. Ang matinding impeksyon ay papatay sa inyo. Agad akong tumanggi. May mga halamang gamot sa bundok na lumalaban sa impeksyon sa lamig. Mamimitas ako ng ilan. Tumayo si Finn ng bigla. Chloe, sasama ako sa iyo. Mapanganib ang bundok. Ayaw kitang mag-isa. Gusto ring sumama si Luke. Pero pinigilan ko siya. Hindi ka pagganap na gumaling. Sa bahay ka magpahinga. Bantayan mo si Sam. At ang mga punla, para sa akin. Pilit na sabi ni Sam. Finn, sumama ka kay Miss. Kami na ang bahala dito. Pagkatapos ng almusal, kumuha kami ni Finn ng mga basket na kawayan at nagtungo sa bundok. Bahagya pa lamang kaming nakapasok sa bundok nang magsimulang umulan ng nyebe. Bumagsak ang mga snowflakes sa lupa na mabilis na naging manipis na yelo. Naging madulas at mahirap lakarin ang daan. Gamit ang memorya at modernong kaalaman sa pagsasaka, nakita ko ang mga halamang gamot sa daan. Si Finn ang nanguna gamit ang itak. Paminsan-minsan niya akong tinutulungang makatayo. Takot na madulas ako. Chloe, lalong lumalakas ang nyebe. Baka dapat na tayong bumalik, sabi ni Finn, nag-aalala. Umiling ako. Ituloy natin ang paghahanap. Ang mga halamang anti-inflammatory ay karaniwang tumutubo sa tagilirang pahangin. Pwede tayong bumalik kapag nahanap na natin sila. Naglakad kami ng pahirapan, nadadapa sa bawat hakbang. Halos 4 na oras kaming naglakad. Sa wakas, sa isang tagilirang pahangin, nahanap namin ang mga ugat ng dandelion, purslane, at iba pang halamang gamot. Mayroon ding mga baging ng honeysuckle para gamutin ang mga impeksyon sa balat. Mabilis na pinulot ni Finn ang mga halamang gamot at inilagay sa basket. Nagningning ang kanyang mukha sa tuwa. Mahusay, Chloe. Sa wakas nahanap na natin sila. Sa pagbabalik, lalong lumakas ang pagbagsak ng nyebe. Lalong naging delikado ang daanan. Nagboluntaryo si Finn na mauna at protektahan ako sa hangin. Kinuha rin niya ang basket at isinabit sa kanyang likod. Palagi siyang lumilingon para tulungan ako. Ang init ng kanyang palad ay dumaan sa manggas ko, matatag at mainit. Nang marating namin ang isang matarik na dalistis, nadulas ako. Mabilis siyang lumingon at hinila ako sa kanyang mga bisig. Nabuwal kami ng ilang hakbang bago nakatayo ng matatag. Hinawakan niya ako at hindi agad binitawan. Paos ang boses niya. Chloe, dahan-dahan lang. Hawak na kita. Ang mainit niyang hininga ay dumampi sa buhok ko. Bumagsak ang mga snowflakes sa aming 2 balikat. At tahimik na lumaki ang romantikong tensyon sa bagyo. Pagdating namin sa bahay, nababalutan kami ng nyebe. Ang aming mga kamay at paa ay manhid na sa lamig. Mabilis na nagpakulo si Sam ng mainit na tubig para mapainit namin ang aming sarili. Kinuha ni Luke ang basket na kawayan. Tiningnan niya ang mga halamang gamot sa loob. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Wala akong panahon para magpahinga. Agad kong hinugasan at dinurog ang mga halamang gamot. Pinakuluan para maging gamot. Nilinis ang mga sugat ng mga lalaki at inilagay ang herbal paste. Hindi nagtagal, parehong sinabi na lubhang nabawasan ang sakit ng kanilang mga sugat. Nang makita silang gumagaling, sa wakas ay gumaan ang bigat sa aking puso. Gumagaling na ang sugat nina Luke at Sam.
Wala nang pamamagao, Nana. Mas maayos na kaming nagtutulungan kaming apat. Nang tumigil ang niebe, dahan-dahang uminit ang panahon. Nagpa siya akong gamitin ang magandang panahon para lubusang araruhin ang mga tudling, para palawakin ang taniman. Hindi lang para magtanim ng sapat para sa amin, kundi para magbenta rin para pambayad ng buwis. Isinama ko sina Finn at Sam sa bukid. Pinakita ko sa kanila kung paano haluan ang lupa ng abo para mas maging mataba. Ang abo ay nagpapayaman sa lupa at pinipigilan din ang mga peste at sakit. Kaya ang mga gulay ay lumalaki ng matatag at malusog. Nakinig ng mabuti sina Finn at Sam at sinunod nila ang aking utos na ikalat ang abo ng pantay-pantay sa bukid. Pagkatapos, gumamit sila ng asarol para hukayin ng malalim ang lupa. Halos gumaling na si Luke, kaya tumulong na siya. Malakas siya at mabilis at malalim ang paghukay niya. Di nagtagal, naararo na niya ang kalahati ng bukid. Pagkatapos, pinangunahan ko sila sa paggawa ng simpleng silungan ng punla. Ginawa namin ang balangkas, gamit ang makakapal na sanga, at tinakpan ito ng lumang sako para harangan ang hangin at manatili ang init. Pagkatapos, hinati namin ang silungan sa maliliit na bahagi at hiwa-hiwalay naming itinanim ang iba't ibang buto ng gulay. May mga buto ng repolyo mula noon at ang mga buto ng spinach at labanos na matibay sa lamig na natagpuan ko. Sinabi ko sa kanila, kailangan araw-araw na pahanginan ang silungan ng punla. Huwag masyadong didiligan, panatilihing basa-basa lang ang lupa. Si Sam ang namahala sa silungan ng punla. Sinusuri niya ang mga punla. Bago magbukang liwayway araw-araw, nagdidilig at nagbubunot ng damo, tinitiyak ang temperatura sa loob ng silungan. At ang paglaki ng mga punla, kapag may hindi siya naintindihan, tinatanong niya ako. Araw-araw pumupunta si Finn sa bundok. At bukod sa pagpitas ng mga ligaw na gulay, pumuputol din siya ng sanga para palakasin ang silungan ng punla. Minsan, nakakahuli siya ng maliliit na hayop para masarap ang aming pagkain. Si Luke pa rin ang namahala sa mga supply at account. Inimbentaryo niya ang lahat ng ligaw na gulay, panggatong, at halamang gamot, at nagtago ng malinaw na tala ng mga ito. Nagtabi pa siya ng ilang ligaw na gulay para patuyuin at itago kung sakaling harangan ng malakas na niebe ang bundok mamaya. Sa kanyang bakanteng oras, tumutulong din siya sa bukid. Sa pagtingin sa mga luntiang punla, hindi niya napigilang mapabulalas. Miss, ang paraan ng pagtatanim na ito ay talagang espesyal. Mas mahusay kaysa sa itinanim namin sa kampo ng hukbo. Lumipas ang mga araw, ang mga punla sa silungan ay lumago ng malago at lantian. Maayos din ang mga bukid. Nilinis namin ang bahay kubo ng walang bahid. Pinatibay din namin ang mga dingding para harangan ng malamig na hangin. Sa gabi, kaming apat ay nakaupo sa paligid ng apoy. Nag-uusap tungkol sa mga plano kapag handa na ang mga punla. Sinabi ni Luke na kapag naibenta na ang mga gulay, mag-ipon muna kami ng sapat para sa buwis at ang natitira ay gagamitin para bumili ng mga buto at butil. Tumango sina Sam at Finn, bilang pagsang-ayon, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa para sa hinaharap. Ang dating sira-sirang bahay na ito ay unti-unting bumalik ang sigla at kaayusan. Pagkatapos ng mga 10 araw, handang-handa na ang unang batch ng repolyo. Madilim na berde ang mga dahon, malaman at makapal. Mas malambot ang mga ito kaysa sa karaniwang repolyo na itinatanim ng mga taga-nayon. Sa pagtingin sa basket na puno ng repolyo, masayang sabi ni Finn, Chloe, ang ganda ng mga repolyong ito. Malaki ang ibebenta nito. Tumango ako. Dadalhin ko ang mga ito sa bayan para ibenta. Dito ka muna at alagaan ang mga punla at ang kubo. Kinaumagahan, pumunta ako sa bayan dala ang isang basket na kawayan na puno ng repolyo. Ang bayan ay mas masigla kaysa sa Oak Haven. Ang palengke ay puno ng ingay at sigla. Ang mga tindahan ay puno ng iba't ibang produkto. Nakahanap ako ng sulok at inilapag ang aking basket. Sa sandaling inilatag ko ang aking mga repolyo, lumapit ang isang malaki at matipunong tindero. Kinuha ng tindero ang isang repolyo, sinuri ito, at nangaasar na sinabi, dalagang bukid? Magkano ang mga ito? 3 sa 10 dolyar. Sabi ko, kakapitas lang. Nang asar ang tindero, anong klaseng basurang repolyo ang naglalakas loob na magpresyo ng ganyan? 3 sa 5 dolyar. Kukunin ko ang lahat. Kung hindi, wala kang mabebenta sa buong araw. Alam ko na. Nakita niyang mag-isa ako at sinisikap niyang ibaba ang presyo. Kinuha ko ang isa sa aking mga repolyo at inihambing ito sa mga nasa katabing tindahan. Itinaas ko ang boses at sinabi, Sir, tingnan mo ang aking mga repolyo. Ang mga dahon ay makapal, puno ng katas. Tinanim gamit ang abo ng halaman. Mas malambot ang mga ito kaysa sa karaniwang repolyo. 3 sa 10 dolyar. Mura na yan. Ang mga ordinaryong repolyong ito, sa kabilang banda, may manipis na dahon at may mga butas pa ng bulate. At naglalakas loob silang maningil ng 8 dolyar para sa 3. Ang mga dumadaan ay nagtipon-tipon. Inihambing nila ang mga repolyo mula sa 2 tindahan. Pinuri ng lahat ang kalidad ng aking repolyo. Namula at namutla ang mukha ng tindero. Mabangis niyang sinabi, lakas loob mo akong kalabanin? Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na bumili sa iyo ngayon. Nanlait ako. Ang pagbili at pagbenta ay kusang loob. Anong karapatan mo upang pigilan ako? Bukod dito,
Maganda ang aking mga repolyo, kaya natural na bibilhin ito ng mga tao. Sa oras na iyon, isang lalaking nakasuot ng mahabang damit, na mukhang edukado at may kultura, ay lumapit. Kinuha niya ang isang repolyo, at maingat itong sinuri. Tikman pa niya ang isang dahon. Puri niya. Ang repolyong ito ay talagang malambot. Mahusay na kalidad. Miss, kukunin ko ang lahat ng iyong repolyo. Sa presyong sinabi mo, 3 sa 10 dolyar. Dagdag pa ng 2 dolyar bawat repolyo. Bilang deposito para sa iyong mga susunod na ani. Natigilan ako sandali. Mabilis akong nagpasalamat sa kanya. Ngumiti ang lalaki at sinabi, "Ako si Victor. May-ari ng ang Golden Vine Restaurant. Ang aking restaurant ay pwedeng gumamit ng mga gulay na ganito ang kalidad. Mula ngayon, sa tuwing handa ang iyong mga ani, dalhin mo sila diretso sa ang Golden Vine. Babayaran kita ng patas na presyo." Nakita ito ng tindero at umurong. Tahimik siyang umalis. Nagpakuha si Victor ng isang tao para ilipat ang mga repolyo. Nagbayad siya at iniwan pa ang kanyang address. Nakahawak sa mabigat na pera, ang aking puso ay puno ng saya. Ito ang aking unang ginto sa bagong mundong ito. Hindi lamang nito sasakupin ang bahagi ng buwis, kundi makakabili rin ako ng mga buto at butil. Sa aking pag-uwi, magaan ang aking mga hakbang. Ang aking puso ay puno ng pag-asa para sa hinaharap. Magalang at mabait si Victor. Matapos bayaran ang repolyo, niyaya niya akong umupo sa Golden Vine Restaurant. Elegante at maayos ang lugar. Lahat ng customer ay maayos manamit. Talagang sikat na lugar ito sa bayan. Binuhusan niya ako ng mainit na tsaa at dumiretso sa usapan. "Miss Chloe, ang repolyo mo ay talagang dekalidad. Mas maganda pa sa itinatanim ng karaniwang magsasaka. Gusto kong magkaroon ng pangmatagalang kasunduan sa iyo. Bibilhin ko lahat ng gulay na itinatanim mo at 20% mas mataas sa presyo sa palengke. Ano sa tingin mo?" Natuwa at nagulat ako. Pumayag agad ako. "Salamat sa tiwala mo, Victor. Hindi kita pababayaan sa mga paghahatid." Tumango si Victor na may ngiti. Pagkatapos, naging mas seryoso ang tono niya. "Pero may isa akong babala sa iyo. May grupo ng mga tulisan na nag-iikot sa palengke kamakailan. Nambubulas sila ng mga nag-iisang tindero para mangikil. Dahil mag-isa kang magtutungo sa bayan, mag-ingat ka ng husto. Subukan mong iwasan ang mga liblib na daan." Sinabi rin niya sa akin ang mga presyo ng pagbili ng ilang halamang anti-inflammatory. Sabi niya, kung mayroon akong stock, maaari ko raw dalhin sa Golden Vine Restaurant at bibilhin niya sa patas na presyo. Pagkatapos umalis kay Victor, kinuha ko ang pera at dumiretso sa tindahan ng butil, tela, at mga kagamitan. Bumili ako ng 2 sako ng pinaghalong butil at ilang rolyo ng magaspang na tela. Nagdagdag din ako ng bagong asarol at mga basket na kawayan. Bumili rin ako ng gamot para sa sugat, para kay Luke at Sam. Pagkatapos mamili, naalala ko ang babala ni Victor. Iniwasan ko ang makikitid na eskinita at dumaan sa pangunahing daan pa uwi. Ligtas ang biyahe at walang insidente. Pagdating ko sa bahay, sina Finn, Luke, at Sam ay naghihintay sa tarangkahan. Nang makita nila ako, lahat sila ay napahinga ng maluwag. Nagmamadaling lumapit si Finn at kinuha ang basket na kawayan at tinuimbang ito sa kanyang mga kamay na ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. "Chloe, tiyak na kumita ka ng malaki." "Ano?" Tumango ako na may ngiti. Inilatag ko ang lahat ng mga biniling gamit. Hinawakan ni Sam ang magaspang na tela at masayang sinabi na sa wakas ay magkakaroon na sila ng malinis na damit. Si Luke ay tumitig ng may pag-iisip sa bagong asarol. Napansin na sa mga kagamitang ito, ang pag-aararo ng lupa ay magiging mas mabilis. Nang gabing iyon, nagluto ako ng isang buong kaldero ng pinaghalong butil. Naggisa rin ako ng mga gulay. Ito ang aming unang buong pagkain na magkakasama. Sa paligid ng apoy, may ngiti sila na matagal nang hindi nakikita. Si Finn ay patuloy na naglalagay ng pagkain sa aking plato. Sina Luke at Sam ay patuloy na nagtataas ng kanilang mga tasa para magpasalamat. Nakikita ang lahat ng ito, lalo akong naging sigurado na kung magtutulungan tayo, talagang mapoprotektahan natin ang tahanang ito at lalo pang gaganda ang ating mga araw. Pagkatapos ng kasunduan kay Victor, nagsimula akong magplano na palawakin ang bukid. Bukod sa repolyo, gusto kong magtanim ng mga halamang lunasan na lumalaban sa lamig at mga bihirang ligaw na gulay. Maaari ko itong ibenta sa Golden Vine Restaurant at gamitin din para sa gamot. Isa pang paraan para kumita. Kinaumagahan, nagbaon ako ng tuyong pagkain at basket na kawayan. Planong pumunta sa ligaw na bundok ng mag-isa upang maghanap ng mga buto. Si Finn ay manghuhuli sa bundok at sina Luke at Sam ay kailangang alagaan ng mga punla. Bawat isa ay may kanya-kanyang gawain. Ang ligaw na bundok ay bihirang puntahan at magaspang ang mga daan. Karamihan sa niebe ay natunaw na pero madulas pa rin. Gamit ang aking makabagong kaalaman sa pagsasaka, maingat akong naghanap sa mga liblib na dalisdis at sapa. Nagbunga ang pagsisikap. Natagpuan ko hindi lamang ang mga buto ng buplurum at astragalus na lumalaban sa lamig, kundi pati na rin ang mga ugat ng bihirang shepherd's purse at ligaw na pako, sapat na para magpatubo ng mga bagong punla. Habang lumulubog ang araw, bumalik ako na may basket na puno ng mga buto. Mula sa malayo, nakita ko ang kaguluhan sa silungan ng mga punla. Si Sam ay kumakaway ng patpat,
sinusubukang itaboy ang isang bagay. Si Finn ay tumakbo na may dalang pana. Si Luke ay nagbabantay na may dalang asarol. Nanikip ang dibdib ko. Nagmadali akong lumapit para lang makitang ang mga punla sa loob ay nguwain ng pira-piraso. Isang malaki at matapang na badger. Nagpakita ng ngipin at sumugod kay Sam. Ingat! Sigaw ko. Mabilis na bumunot ng pana si Finn at pumana. Nasagi ng pana ang tainga ng badger, kaya't tumakbo ito dahil sa takot. Natisod si Sam pa atras. Nagmadali akong lumapit upang suriin ang kanyang sugat. Kinamot ng badger ang kanyang bisig. Ang sugat ay sariwa at duguan, na may dugong umaagos pa mula rito. Huwag kang gumalaw. Kinuha ko ang gamot na dala ko. Nilinis ang sugat, pinatigil ang pagdurugo, at binendahan ito. Mabilis akong kumilos. Tiniis ni Sam ang sakit. Puno ng pagkakasala ang kanyang mukha. Kasalanan ko lahat. Hindi ko naprotektahan ang mga punla at ngayon nasaktan ako. Tinapik ko ang kanyang balikat at sinabi, hindi mo kasalanan. Mababangis ang mga badger. Ginawa mo ang iyong makakaya. Habang tumitingin sa mga nasirang punla, determinado ang aking itsura. Magsisimula tayo ngayong gabi. Mag-set tayo ng mga bitag para ilayo ang mga mababangis na hayop. Hindi natin pwedeng hayaan na sirain nila ang mga punla uli. Pagkatapos ng hapunan, inakay ko silang tatlo sa paligid ng kamalig ng punla gamit ang makabagong pamamaraan ng pangangaso. Inatasan ko si Finn na putulin ang makakapal na sanga. Naghukay kami ng mga hukay na hanggang baywang sa paligid ng kamalig. Ang ilalim ay may mga matatalim na tulis na kahoy. Pagkatapos, tinakpan namin ang mga ito ng mga sanga, damo, at manipis na lupa. Nag-iwan lang kami ng makitid na daan para maakit ang badger. Pinagawa ko rin sina Luke at Sam na palakasin ang bakod. Tinali nila ang mga sanga gamit ang makapal na abaka para hindi makalusot ang hayop. Tiningnan ni Finn ang bitag. May pagkamausisa ang mga mata niya. Chloe, mahuhuli ba talaga nito ang badger? Tumawa ako. Ang mga badger ay sakim at sumusunod sila sa mga nakapirming daan para maghanap. Nagkalat kami ng mga tinadtad na ligaw na gulay malapit sa bitag. Tiyak na malilin lang ito. Lumuhod si Luke para suriin ang bitag, sumang-ayon ang tono niya. Ang bitag na ito ay matalinong dinisenyo. Nakatago at epektibo ito. Mas praktikal ito kaysa sa mga nasa hukbo. Kinabukasan ng umaga, sa madaling araw, nagising kami sa ingay sa malapit. Kinuha ni Finn ang pana niya at sumugod palabas. Nahulog na ang badger sa bitag. Nagpupumiglas ito ng balisa, pero lalo pang lumulubog. Nakatusok ito sa mga tulis, hindi makagalaw. Nahuli natin ito. Talagang nahuli natin. Masayang sumigaw si Finn. Kumuha si Luke ng lubid. Maingat niyang iginalot ang lubid sa badger. Hinila niya ito palabas ng hukay. Malaki-laki ang badger na ito. May makintab na balahibo at matigas ang laman. Ngumiti ako at sinabi, ang balahibo ay may magandang halaga at ang karne ay nakakain. Maaari rin tayong magbigay ng ilan kay Victor para mapanatili ang ating samahan. Napabuntong hininga din si Sam. Ngayon ay ligtas na ang mga punla. Wala nang alalahanin sa mga pagsalakay ng hayop. Habang pinoproseso ang badger, mabilis na nagtrabaho sina Luke at Sam. Malinaw na sinanay sa hukbo. Sa pagmamasid ko sa kanilang mga bihasang kamay, lalo kong naramdaman na hindi lang pagliligtas ng dalawang buhay ang pagtanggap sa kanila, kundi nagdaragdag din ng lakas sa sambahayan na ito. At pagkatapos nito, lalo pa nilang iginalang ang aking kakayahan. Mas naging maayos ang aming pagtutulungan. Unti-unting bumubuti ang lagay ng pamilya Fletcher. Lumalago ang mga punla. Nakahuli rin kami ng badger. Kumalat ang balita sa nayon. Maraming taga-nayon ang dumating upang batiin kami. Ngunit si Greta at Alfie ay nagtatago sa mga anino. Nagniningas ang kanilang mga mata sa inggit. Si Alfie ay laging may masamang intensyon sa akin. At pagkatapos ng pampublikong kahihiyang iyon, nagtanim siya ng sama ng loob sa akin. Ang makita si Finn na kasama ako araw at gabi ay lalo lang nagpaalab sa kanyang selos. Buong araw niyang inuudyok si Greta na maghiganti. Nakaalerto na ako. Alam kong hindi basta-basta susuko ang dalawang iyon. Tiniyak ko na magpalitan sina Luke at Sam sa pagbabantay sa gabi. At sa paligid ng mga tudling, naglagay ako ng mga lubid na dayami na may putik at kampana ng babala. Kapag nahawakan ng lubid, mag-iiwan ito ng mantsa ng putik. At tutunog ang kampana, binabalaan kami sa anumang kaguluhan. Sa kalaliman ng gabi, tahimik ang lahat. Lahat ay mahimbing na natutulog. Biglang may mahinang ingay na nanggaling sa labas ng bakuran. Nagising ako ng biglaan. Siniko ko si Finn na nasa tabi ko at sinenyasan sina Luke at Sam na tumahimik. Tahimik kaming bumangon at yumuko kami sa tabi ng bintana upang magmasid. Nakita namin sina Greta at Alfie na palihim na lumalapit sa mga tudling. Si Alfie ay may hawak na patpat. Galit na galit niyang niyapakan ang mga tudling. Sinisira ang mga punla. Si Greta ay nagbabantay. Paminsan-minsan ay sumisilip sa kubo. Ang hayop na iyon, nagngingipin si Finn at gustong sumugod palabas. Mabilis ko siyang hinawakan. Bulong ko. Hindi pa. Maghintay hanggang sa makalapit sila. Hulihin sila sa akto. Hindi nagtagal. Bago natapakan ni Alfie ang lubid, ang kanyang mga binti ng pantalon ay puno ng putik. Tumunog ang kampana ng babala. Sila ay sobrang takot. Tumalikod sila para tumakbo. Hulihin sila, sigaw ko. Naunang sumugod si Finn. Hinawakan niya si Alfie sa kwelyo
at mariin siyang ibinagsak sa lupa. Mabilis na tumakbo si Greta. Sa isang iglap, wala na siya. Si Alfie ay nagpumilit na tumayo, ngunit mahigpit siyang pinigilan ni Luke. Hindi siya makagalaw. Nagmadali akong pumunta upang tingnan ang mga punla. Nagkasugat ang aking daliri sa isang sirang tangkay. Lumitaw ang isang patak ng dugo. Agad na sumugod si Sam. Hinawakan niya ang aking kamay at binalot ito ng malinis na piraso ng tela. Ang kanyang mga galaw ay malumanay, ngunit nagmamadali. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamalasakit. Paano ka naging pabaya? Tanong niya, habang si Luke ay lumapit din. Kumuha siya ng tuyong halamang gamot na pulbos at ibinigay sa akin. Mababa ang kanyang boses. Ito ay makakapigil sa pagdurugo at pamamaga. Huwag itong basain, sabi niya. Habang si Finn ay humawak sa aking kabilang kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkakasala. Kasalanan ko ito dahil hindi kita naalagaan ng mabuti, sabi niya. Habang ako ay pinaligiran ng tatlo, sa likod ng kanilang pag-aalaga, bawat isa ay nagtago ng kani-kanilang damdamin. Nagpapainit ng aking puso. Matapos mahuli si Alfie, gumawa siya ng lahat ng dahilan, sinasabing dumaraan lang siya sa bukid, at hindi sinasadyang natapakan ng mga punla. Napasinghal ako ng may paghamak, tinuturo ang putik sa kanyang pantalon. Ang putik sa lubid na ito ay natatangi, sa paligid lang ng bukid ito matatagpuan. Kung dumaraan ka lang, paano napunta sa iyo? At bakit ka nandito ng gabi? Sadyang hinayaan kong makatakas si Greta upang mapanatili ang kumpletong ebidensya. Pagkatapos, tinipon ko ang mga nasirang punla, ang lubid na nababalot ng putik, at ang mga piraso ng damit na nalaglag kay Alfie. Dala ang ebidensya at si Alfie, na nakakulong, diretso akong pumunta sa bahay ni Mayor Mason. Nagimbita ako ng ilang walang kinikilingang taga-nayon para maging saksi. Nang makita ni Mayor Mason si Alfie na nahuli na may matibay na ebidensya, namumula at namumutla ang kanyang mukha pero gusto pa rin niyang palampasin ito ng madali. Baka misunderstanding lang iyon. Walang masamang intensyon si Alfie. Hindi pagkakaintindihan. Pinutol ko siya at inilatag ang ebidensya isa-isa. Lihim na pagpasok sa bukid ng gabi, sinadyang pagsira ng mga punla at pagtatangkang sumilip sa kubo para guluhin ako. Misunderstanding din ba iyon? Dati, pinilit ni Greta ang kasal, at nilason kami at pinagplanuhan laban sa amin. Lahat ng ito ay nakita ng mga taga-nayon. Ito rin ba ay misunderstanding? Sumingit ang ilang taga-nayon. Tama si Chloe, sina Greta at Alfie ay laging may masamang balak. Naiinggit si Alfie dahil umuunlad ang pamilya Fletcher, kaya ginugulo niya sila. Walang masabi si Alfie. Lalong yumuko ang kanyang ulo. Nanginginig ang buong katawan niya. Nang marinig ni Greta ang balita, nagtago siya sa bahay. Hindi na ngahas lumabas, at hinayaan si Alfie na sumalo ng lahat ng sisi. Sa huli, sa harap ng lahat bilang saksi, kinailangan ni Mayor Mason na kumilos ng patas. Pinagmulta niya si Alfie para bayaran ang aming mga pagkalugi at pinahiya siyang humingi ng tawad sa amin sa publiko. Pagkatapos nito, sina Greta at Alfie ay lubos na napahiya. Hindi na sila nangahas na mga ng iba sa nayon. Lalo na ang mang-away sa pamilya Fletcher. Inasikaso namin ang gulo ni na Greta at Alfie. Inalagaan namin ang mga punla at halamang gamot. Ibinenta namin kay Victor ang mga balat at ilang halamang gamot at nagtabi kami ng malaking halaga ng pera, sapat para bayaran ang sobrang taas na buwis ni Mayor Mason. Akala ko makakaraos kami ng payapa sa pagkakataong ito, ngunit noong araw ng takdang bayad ng buwis, dumating muli ang gulo. Sumugod si Mayor Mason sa bakuran, kasama ang dalawang opisyal. May dalang pamalong kahoy ang mga opisyal. Mababangis na tingin, mapanoksong tindig. Ang punong opisyal na si Lewis ay tumingin sa paligid. Dumako ang kanyang mga mata kina Luke at Sam. Hindi magiliw na tingin. Mayor Mason, sino ang dalawang ito? Mukha silang mga estranghero. Agad na sumingit si Mayor Mason. Officer Lewis, ang dalawang ito ay mga rebelding sundalo. Si Chloe ay nagkakanlong ng mga deserter at inaantala ang pagbabayad ng buwis. Kaya naparito ako upang hilingin sa iyo na ipatupad ang katarungan. Inilabas ko ang pera at iniabot kay Officer Lewis. Officer, ito ang buwis. Walang kulang kahit isang sentimo. Pakibilang po ninyo mismo. Sina Luke at Sam ay mga rebelding sundalo, pero hindi sila mga deserter. Mayroon kaming mga saksi mula sa kampo. Pinatuloy lang namin sila para gumaling mula sa kanilang mga sugat. Wala namang masama doon. Kinuha ni Officer Lewis ang pera. Tininbang niya ito sa kanyang kamay. Pagkatapos, sadyang inihagis niya ito sa lupa at tinapakan. Itong mumurahing pera? Nang uyam siya. Naglakas loob kang dayain ako nito? Dahil ang dalawang ito ay halatang mga deserter na dapat ipadala sa mahirap na paggawa ayon sa batas upang mabayaran ang buwis. Kung alam mo kung ano ang makabubuti sa iyo, makikipagtulungan ka o arestuhin din kita. Habang nagsasalita siya, kumilos ang dalawang opisyal upang dakpin sina Luke at Sam. Tigil! Mabilis akong humarang sa kanila, matatag kong sinabi. Sila ay sugatan at wala namang ginawang masama, kaya sa anong batas mo sila inaaresto? Agad na kinuha ni Finn ang kanyang pana at tumabi sa akin. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang braso sa aking balikat. Hinihila ako sa kanyang likuran. Sumulong din si Luke. Nakatayong magkatabi sa akin. Nakatutok ang kanyang matatalim na mata sa mga opisyal. Bumulong siya sa akin. Miss, umurong ka. Kaya na namin ito.
Ang kanyang mainit na hininga ay dumampi sa aking tainga, nagdadala ng nakakapanatag na lakas. Tahimik na lumipat si Sam sa aking tabi. Inabot upang mahinang ipahinga ang kamay sa aking braso. Kung sakaling biglang kumilos ang mga opisyal, ang tatlo sa kanila ay bumuo ng isang bilog sa paligid ko. Ang kanilang banayad na pag-aalala ay naging mas malinaw sa tensyonadong kapaligiran. Na-intimidate si Officer Lewis. Sa presensya ko, natigilan siya saglit. Tapos mayabang niyang itinaas ang kahoy na pamalo, tahasang lumalabag sa batas. Sa Oakhaven, ako ang batas. Kukunin ko ang dalawang ito ngayon. Kahit ano pa man, kung susubukan mo akong pigilan, paglabagyan sa utos, aarestuhin din kita. Nandoon din si Mayor Mason. Nagpapasiklab ng apoy. Mapanlin lang ang tono niya. Tama si Alfie. Huwag na kayong magsayang ng salita sa kanila. Dalhin niyo na lang sila. Mga takas naman ang dalawang ito. Si Chloe ay nagtatago ng mga takas. Dapat din siyang parusahan. Maaaring kumpiskahin ang lupa niya. Mapang-uyam akong ngumiti. Lumingon ako at kumuha ng malaking piraso ng pilak mula sa loob. At mariin kong ibinagsak sa mesa. Bumagsak ang pilak sa mesa. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw. Natigilan ang lahat. Sapat na ang pilak na ito para ma-advance ang 3 buwang buwis. Inabot ko at pinulot ang tasa ng tsaa sa mesa. Sa kaunting puwersa, nagkawatak-watak ang tasa. Nagkalat ang mga piraso sa sahig. Binabalaan kita. Kung patuloy kayong manggugulo ng walang dahilan, diretso akong pupunta sa opisina ng hukom at sasabihin kay Hukom Sterling at Ginang Sterling. Tapos, malaking gulo ang aabutin ninyo. Si Ginang Sterling ay asawa ng hukom. Siya ay laging makatarungan at mahigpit. At siya ay dating kakilala ni Victor. Minsang nabanggit ni Victor na kung sakaling magkaproblema ako, maaari akong humingi ng tulong kay Ginang Sterling. Narinig ito ni Officer Lewis at Hugo. At biglang nagbago ang kanilang mga mukha. Alam na alam nila kung gaano kagaling si Ginang Sterling. Kung mapansin sila nito, sa pinakamabuti, mawawalan sila ng trabaho. Sa pinakamasama, kakasuhan sila. Tapos, tiningnan nila si Luke, ang kanyang tindig militar, ang matalas niyang mga mata, halatang hindi basta-basta. Biglang nawala ang kanilang kumpiyansa. Gusto pa sanang mangumbinsi ni Mayor Mason. Pero pinatigil siya ng tingin ni Officer Lewis. Isinilid ni Officer Lewis ang pilak sa bulsa. Lumambot ang tono niya dahil binayaran na ni Miss Chloe ang lahat ng buwis. At nag-advance pa ng 3 buwan. Kalimutan na natin ito. Pero dapat bantayan mo ang dalawang ito. Kung may mangyaring masama, ikaw ang mananagot. Pagkasabi niyon, binigyan niya ng matalim na tingin si Mayor Mason at umalis kasama si Hugo. Umalis silang bigo. Nakita ito, si Mayor Mason ay hindi na naglakas loob na manatili. Sumunod siya sa kanila ng palihim. Sa wakas ay tahimik na ang bakuran. Napabuntong hininga si Finn. Chloe, ang galing mo. Lumapit din sina Luke at Sam para magpasalamat. Salamat sa pagligtas sa amin, miss. Hindi sapat ang mga salita para ipahayag ang aming pasasalamat. Ngumiti ako. Alam ko sa kaibuturan na pagkatapos ng insidenteng ito, ang autoridad ng pamilya Fletcher ay matatag ng naitatag. Wala nang maglalakas loob na manggulo sa amin. Makalipas ang ilang araw, biglang bumuhos ang makapal na nyebe at biglang bumaba ang temperatura. Nanganganib ang mga punla at damo sa kubol dahil sa hamog na nagyelo, kaya agad akong nagpasya na gumawa ng greenhouse gamit ang dayami at putik para sa insulasyon para ligtas na makaligtas ang mga pananim sa taglamig. Nang kumalat ang balita, sina Finn, Luke at Sam ay agad na kumilos. Bawat isa ay gumawa ng kani-kanilang bahagi nang walang kahit anong reklamo. Pumasok si Finn sa bundok para magputol ng makakapal na sanga para gawin ang balangkas ng greenhouse. Dahil malakas at mabilis siya, hindi nagtagal at natapos niya ang mga balangkas para sa 3 kubol. Si Luke ang namamahala sa paghahalo ng putik at pagpapalitada ng mga pader. Pinaghalo ang dayami at putik at inilapat ito sa mga dingding ng kubol upang hindi pumasok ang hangin at manatili ang init. Masusing siya, tinitiyak na ang bawat bahagi ay selyado ng mahigpit. Si Sam ay maalalahanin at maingat. Siya ang nag-asikaso sa paghahanda ng lupa sa loob at paglipat ng mga punla at damo at naghukay din siya ng simpleng kanal ng apoy sa kubol, handang magsindi ng apoy para sa init. Ginabayan ko ang 3 upang ayusin ang anggulo ng greenhouse para mapakinabangan ang sikat ng araw at tinuruan silang takpan ang bubong ng dayami at magdagdag ng sako sa gabi para mas manatili ang init. Sa mga pahinga sa trabaho, palihim na binibigyan ako ni Finn ng mainit na tubig at sina Luke at Sam ay nagboluntaryo para sa pinakamabibigat na gawain para hindi ako ginawin o mapagod. Nagsumikap sila sa loob ng 3 araw at sa wakas ay natapos ang mga greenhouse. Tumingin sa maayos na mga greenhouse at sa mga luntiang punla sa loob. Nagkatinginan sina Luke at Sam, lumapit sa akin at taimtim na nag-akbay ng kanilang mga kamao. Miss, taos-puso po kayong nakikipagtrato sa amin. Matapang po kayo at mapanlikha. Nais naming sumunod sa inyo ng tapat, miss. At sama-samang pangalagaan ang tahanang ito. Kahit anong pagsubok ang dumating, handa naming ibuwis ang aming buhay. Tiningnan ko ang kanilang taos-pusong mga mata. Pagkatapos ay lumingon kay Finn sa tabi ko na ang mga mata ay puno ng lambing at napuno ng init ang aking puso. Nang gabing iyon, kaming 4 ay naupo sa paligid ng apoy, kumakain ng mainit na pagkain, at pinag-uusapan ang aming mga plano sa hinaharap.
at ang silid ay naramdaman naming mainit at maaliwalas. Nagkataon na nagtagpo ang aming mga mata ni Finn at namula ang kanyang mga tainga habang mabilis siyang umiwas ng tingin. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maitatagong pagmamahal at may bahagyang pag-alon din sa aking puso. Pagkatapos maitayo ang greenhouse, gabi-gabi akong bumabangon para tingnan ito. Nag-aalala na baka bumaba ang temperatura o may mga mababangis na hayop na pumasok. Nang gabing iyon, papalapit pa lang ako sa greenhouse dala ang aking lampara. Nang may narinig akong mahinang tunog ng ngumunguya mula sa loob, sumikip ang dibdib ko. Pumapasok ako ng patago sa greenhouse at sa mahinang liwanag ng lampara, nakita ko ang ilang kuneho na kumakain ng mga punla. Mga peste! Pabulong kong sabi. Natakot ang mga kuneho at mabilis na lumabas sa greenhouse. Hinabol ko sila dala ang aking lampara. Sinusubukang itaboy sila ng malayo para hindi na nila sirain ang mga punla. Napunta ako sa isang lantay na burol sa labas ng nayon. Sumugod ang mga kuneho sa isang kuweba at nawala. Malapit na akong bumalik nang maamoy ko ang pamilyar na abo ng halaman. Sinundan ko ang amoy at sa liwanag ng buwan, nakakita ako ng nakatagong lugar sa lantay na burol na may natural na deposito ng abo ng halaman. Makapal ang bunton, pinong-pino ang kayarian, perpekto para sa pagpapabuti ng lupa. Ang lalong ikinagulat ko ay isang bukal ng bundok sa malapit, malinaw at matamis, na may tuloy-tuloy na daloy, perpekto para sa pagdidilig ng mga bukirin at ng mga pananim sa greenhouse. Ang abo ng halaman ay nagpapayaman ng lupa at pumipigil sa mga peste, at ang tubig ng bukal ay may mataas na kalidad, parehong mahalaga para sa mataas na ani. Nasasabik, naglakad-lakad ako sa paligid ng minahan, at bukal, maingat na pinag-aaralan ng lupain, at minarkahan ang lugar ng mga bato upang itago ito sa iba. Pagkatapos, tahimik akong gumawa ng plano. Tuwing umaga, pinapunta ko si Finn kasama ang ilang lalaki para magdala ng kaunting abo ng halaman upang hindi makatawag ng pansin. At naghukay din kami ng simpleng kanal patubig upang idaan ang tubig ng bukal sa mga bukirin at greenhouse. Sa aking pagbabalik sa kubo, parang magaan ang aking mga paa. Tuwang-tuwa sa likas na kayamanang ito at sa pagtatanim sa greenhouse, tiyak na uunlad ang mga pananim. Hindi lang natin matutugunan ang pangangailangan ng The Golden Vine Restaurant, kundi makakapagpalawak din tayo sa ibang pamilihan. Wala nang alalahanin sa buwis o sa paggastos. Sa wakas, umaahon na ang pamilyang ito sa kahirapan. Sa mga sumunod na araw, naghukay kami ng mga simpleng kanal para patubigan gamit ang tubig mula sa bukal at dinala ng paisa-isa ang abo ng halaman. Ang mga punla at halamang gamot sa greenhouse ay lumakas. Ang kalidad nila ay mas mataas kaysa dati. Nang ang ikalawang batch ng pinong repolyo at ang unang batch ng bupleurum at astragalus ay handa na, inayos ko ng maayos ang mga ito at nag-isa akong naghatid sa The Golden Vine Restaurant. Kailangan ni Finn na manatili at alagaan ang mga pananim. Sina Luke at Sam ay abala sa pagpapatibay ng kanal. Ginawa ng lahat ang kanilang parte. Nang dumating ako sa pintuan ng The Golden Vine, may nakita akong isang katulong na nakaberde na balisang naglalakad pabalik-balik. Si Tracy iyon, ang katulong ni Ginang Sterling. Nang makita niya akong may bitbit na basket ng gulay, lumiwanag ang kanyang mga mata. Nagmadali siyang lumapit, hinawakan ang pulso ko, at sinabi, "Miss Chloe, sa wakas nahanap na kita. Pakiusap, iligtas si Ginang Sterling." Naninikip ang dibdib ko. Mabilis kong tinanong ang dahilan. Humikbi si Tracy na si Ginang Sterling ay pumunta kahapon para mag-alay ng insenso at nakagat ng asong may rabies. Ngayon ay may mataas siyang lagnat na hindi bumababa at nagdedeliryo siya. Si Dr. Ruby, ang manggagamot ng Manor, ay nagdiagnose na sipon lamang ito, ngunit walang epekto ang gamot. Desperado siya para sa sariwang letsugas bilang sangkap panggamot. Ngunit wala siyang mahanap na may magandang kalidad kahit saan. Ang kagat ng asong may rabies ay tiyak na hindi sipon. Ang anumang pagkaantala ay maaaring humantong sa kapahamakan. Agad kong ibinaba ang basket ng gulay at sinabi kay Tracy, "Dalhin mo ako agad sa opisina ng hukom. Ang iyong amo ay walang sipon. Ito ay isang matinding sakit mula sa kagat ng aso. Kung magtatagal pa, ay huli na ang lahat." Nag-alinlangan si Tracy, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Mabilis niyang pinangunahan ang daan patungo sa opisina ng hukom. Ang looban ng opisina ng hukom ay puno ng tensyon. Si Hukom Sterling ay puno ng pag-aalala. Si Dr. Ruby ay may hawak na mangkok ng gamot, malapit nang ipainom kay Ginang Sterling. Nagmadali akong lumapit para pigilan sina Hukom Sterling at Dr. Ruby. Tiyak na hindi. Ang ginang ay nagpapakita ng mga maagang palatandaan ng rabies mula sa kagat ng aso. Tiyak na hindi ito sipon. Ang pag-inom ng gamot sa sipon ay magpapakulong lamang ng lason sa loob at lalong lalala ang kanyang kalagayan. Nang marinig ito, si Dr. Ruby ay nagdilim ang mukha at mahigpit siyang sumigaw, "Ikaw hampas lupa. Ano ang alam mo sa medisina? Ang alam mo lang ay mga tradisyonal na lunas. Paano ka nangahas pumunta sa opisina ng hukom at makialam? Sinusubukan mo bang saktan ang ginang?" "Saktan ang ginang?" Si Hukom Sterling ay tila nag-aalinlangan din. Nakunot ang kanyang noo. "Ikaw, isang dalagang bukid. Paano mo mauunawaan ang sakit na ito? Gaano ka sigurado na magagamot mo ang aking asawa?" Tumango ako ng determinado at sinabi, "Mayroon akong mga pamamaraang pang-emergency at mga lunas ng bayan. Handa akong subukan."
Kung may mangyari kay Ginang Sterling, itaya ko ang aking buhay. Lubos na tutol si Doktora Ruby. Pinalo niya ang mesa. Iginigiit na hindi dapat ito gawin ng hukom. Hindi natin alam kung saan galing ang dalagang bukid na ito. Kung saktan ng kanyang lunas ang ginang, sino ang mananagot? Mas mabuting tumawag ng mga kilalang manggagamot para sa konsultasyon kaysa hayaan siyang gawin ang gusto niya. Tiningnan ni Hukom Sterling ang ginang sa kama. Namumula ang mukha. Mabilis ang paghinga. Nag-alinlangan siya ng matagal. At sa huli, kailangan ng desperadong hakbang. Pinagbigyan niya ako. Sige, pagkakatiwalaan kita ngayon. Pero kung subukan mo ang anumang daya, gigilingin ko ang mga buto mo hanggang maging alikabok. Wala akong panahon para makipagtalo kay Doktora Ruby. Inutusan ko agad si Tracy na kumuha ng matapang na alak, malinis na tela, at uling. Pagkatapos, pumunta sa ang Golden Vine Restaurant at kunin ang Bupleurum at Honeysuckle Vine na dala ko. Nang handa na ang mga gamit, pinalabas ko ang lahat at nag-isa na lang ako sa silid ng may sakit. Una, ginamit ko ang matapang na alak para paulit-ulit na linisin ang sugat sa braso ni Ginang Sterling. Pagkatapos ay gumamit ng malinis na talim para tanggalin ang patay na tissue sa paligid nito. Ito ay isang modernong pamamaraan ng emergency debridement para alisin ang mas maraming lason hanggat maaari. Pagkatapos, pinainit ko ang tela sa apoy ng uling at inilapat ito ng mainit sa lugar sa paligid ng sugat para pigilan ang pagkalat ng lason. Nakita ni Doktora Ruby mula sa labas. Nagpadyak siya sa galit at sumigaw. Sinasaktan mo ang ginang. Chow, tigilan niyo siya! Sir, tigilan niyo siya! Hindi ko pinansin ang kanyang pagsigaw at nagpatuloy sa paghahalo ng dinikdik na Bupleurum at Honeysuckle Vine na may kaunting Realgar at inilapat ito sa sugat. Nagpakulo rin ako ng gamot na pampalamig at panlinis ng lason at pinakain ito kay Ginang Sterling ng kutsara-kutsara. Ang buong proseso ay tumagal ng halos 1 oras. Nanatili ako sa tabi ng kama, binabantayan ang pulso at temperatura ni Ginang Sterling. Noong una, may mataas pa siyang lagnat at kombulsyon. Makalipas ang 1 oras, unti-unting huminto ang kombulsyon at medyo bumaba ang mataas na lagnat. Naging matatag ang kanyang paghinga at dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Mahina siyang humingi ng tubig. Natuwa si Tracy at mabilis na nagdala ng mainit na tubig. Sumugod si Hukom Sterling sa silid. At nang makita ang kanyang asawa na may malay tao, sobra siyang naantig na halos hindi makapagsalita. Lumingon siya at yumuko ng malalim sa akin. Salamat, miss. Iniligtas mo ang buhay ng aking asawa. Bulag ako. Hindi ko nakita ang iyong galing. Tumabi si Doktora Ruby. Namumutla ang mukha, saka namumula. Hindi na siya nangahas manuya muli at tahimik na lumabas. Napabuntong hininga ako ng relief at nag-utos. Bagamat stable na ang ginang sa ngayon, kailangan niyang uminom ng gamot sa loob ng 3 araw na sunod-sunod. Ang sugat ay nangangailangan ng araw-araw na paglilinis at pagpapalit ng benda. Iwasan ito sa tubig at huwag siyang ma-excite ng emosyonal. Sumang-ayon ng paulit-ulit si Hukom Sterling at agad pinaayos ang lahat ayon sa aking utos. Makalipas ang 3 araw, ganap nang gumaling si Ginang Sterling. Umupo siya sa looban, nagbabad sa araw, puno ng sigla. Hinawakan niya ang kamay ko at nagpasalamat kay Miss Chloe ng buong puso. Iniligtas mo ang buhay ko. Utang na loob ko po sa iyo habang buhay at hindi ko kayang bayaran. Agad na naglabas si Hukom Sterling ng 10,000 piso at inilagay sa aking mga kamay. Pakiusap, tanggapin mo ang munting regalong ito, miss. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling humingi. Hindi ako tumanggi. Ang perang iyon ay talagang makakapagpabuti sa buhay ng aming pamilya at makapagpatubo pa kami ng mas maraming pananim. Kasabay nito, ibinanggit ko rin ang usapin ni na Luke at Sam, sir. Mayroon akong 2 rebelding sundalo mula sa Western Vanguard na nakatira sa akin. Hindi sila mga takas. Sumama sila sa akin dahil ang kanilang unit ay inambus at nagkawatak-watak. Pero patuloy silang ginigipit ng mga tao dahil doon. Pakiusap, sir. Ipagtanggol ninyo sila at linisin ang kanilang pangalan. Nagtinginan si Ginang Sterling at ang hukom at sumang-ayon na madali lang iyon. Ang Western Vanguard ay pawang mga tapat at matatapang na sundalo. Ang mga rebelding sundalo ay hindi mga takas. Ipagagawa ko sa hukom ng isang sertipiko. Nagsasaad na sila ay nagkawatak-watak sa labanan at hindi mga takas. At tatatakan ng opisyal na selyo, simula noon, walang nangahas na manggulo sa kanila. Nang hapong iyon, isinulat ni Hukom Sterling ang sertipiko at personal niyang ibinigay kina Luke at Sam. Hinawakan ng 2 lalaki ang sertipiko at ang kanilang mga mata ay mamula-mula. Matapos ang mga taon ng kawalan ng katarungan, sa wakas ay naalis na ang kanilang pangalan. Nang malaman ni Victor na nailigtas ko si Ginang Sterling, nagpadala siya ng isang tao na may imbitasyon na nag-aanyaya sa akin sa Golden Vine upang pag-usapan ang pagtutulungan. Nang magkita kami, ngumiti siya at sinabi, Miss Chloe, hindi ka lang magaling magtanim ng gulay kundi marunong ka rin sa medisina na talagang kahanga-hanga. At gusto kong palawakin ang ating kooperasyon kaya lahat ng gulay at halamang gamot na itinatanim mo, ang Golden Vine ay kukunin lahat at tataasan namin ang presyo ng 10% at maaari ring magbayad ng deposito ng maaga. Ano sa palagay mo? At masaya akong pumayag sa suporta ng opisina ng hukom at isang matatag na daan sa pamamagitan ng Golden Vine
ang buhay ng pamilya Fletcher ay sa wakas ay naging panatag. Umuunlad ang pamilya Fletcher. Nakakuha sina Luke at Sam ng sertipiko mula sa opisina ng hukom. Wala nang nangahas na manggulo sa kanila. Lalong nagalit sina Mayor Mason, Greta at Alfie dahil doon. Nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa galit. Nagtago ang tatlo sa bahay ni Greta. Maitim ang kanilang mga mukha. Parang impyerno. Nakuyom ni Alfie ang kanyang mga kamao. Nagniningas ang kanyang mga mata sa malisya at kasakiman. Ang babaeng si Chloe ay hindi lang sumira sa aking mga plano, kundi tinulungan pa ang dalawang rebelding sundalong iyon na makabangon muli. At ngayon ay sumisipsip pa siya sa asawa ng hukom. Gagawin ko siyang mawalan ng lahat at aangkinin ko siya. Bumuntong hininga si Mayor Mason. Puno ng sama ng loob ang kanyang tono. Pinoprotektahan siya ni Hukom Sterling. Kung haharapin natin siya ng lantaran, hindi tayo makakalaban. Baka mapahamak pa tayo. Nagngalit ang ngipin ni Greta. Isang masamang plano ang sumilay sa kanyang mga mata. Kung hindi natin magagawa ng lantaran, gagawin natin ito ng lihim. Alfie, gusto mo siya palagi, diba? Tatalian natin siya at pipilitin siyang sumunod. O pakasalan ka, o ibigay ang lahat ng kanyang pera. Pagkatapos, muli nating tatatakan sina Luke at Sam bilang mga takas at ibebenta sila sa hukbo bilang sapilitang paggawa. Makukuha natin ang pera at aalisin ang dalawang tinik sa ating tagiliran. Patayin ang dalawang ibon sa isang bato. Nagliwanag ang mga mata ni Alfie. Inakala niyang posible ang plano. Dagdag ni Mayor Mason. Kukunin ko sina Officer Lewis at Hugo. Galit na sila kay Chloe dahil sinira nito ang kanilang mga plano at sakim sila. Basta't pangakuan natin sila ng bahagi, siguradong handa silang tumulong. Kapag pumunta si Chloe sa bayan ng mag-isa upang maghatid ng gulay, sasakmalin natin siya at itatago sa trading post. Pinapatakbo ito ng isang malayong kamag-anak ni Officer Lewis, napakaingat. Pagkatapos, magpapadala tayo ng tao sa bahay ng Fletchers upang arestuhin sina Luke at Sam na nagsasabing tumakas sila upang makaiwas sa parusa at kumita mula sa pagbebenta sa kanila. Madaling sumang-ayon ang grupo. Agad nilang hinati ang mga gawain. Pumunta si Mayor Mason upang kontakin sina Officer Lewis at Hugo na nangangakong 5,000 piso sa kanila. Nanatili si Greta sa nayon upang alamin kung kailan pupunta si Chloe sa bayan. Si Alfie at ang kanyang mga tauhan ay mag-aabang sa tanging daan patungo sa bayan. Naghihintay ng pagkakataon upang kidnapin siya. Isang sabwatan laban sa akin ang nagaganap. Naghihintay lamang sila ng tamang sandali upang sumalakay. Makalipas ang ilang araw, kumuha ako ng sariwang spinach at astragalus at pumunta mag-isa sa bayan para ihatid ang mga ito. Dahil kakaunti lang ang dala kong supplies at naging maayos naman ang mga nauna kong biyahe, hindi ko na isinama sina Finn at ang mga kasama. Nang makarating ako sa isang tahimik na eskinita sa labas ng lungsod, biglang sumulpot si Alfie kasama ang ilang mga lalaki. Sa likod niya ay sina Officer Lewis at Hugo. Lumubog ang puso ko, lumingon ako para tumakbo. Pero hinawakan ako ng dalawa sa mga braso. Hindi ako makagalaw kahit kaunti. God. Chloe, tingnan natin kung sino ang magliligtas sa'yo ngayon. Ngumisi si Alfie ng masama. Inabot niya ang mukha ko. Dumura ako mismo sa mukha niya. Malamig ang mga mata ko na parang kutsilyo. Walang hiya kang hayop. Dinadukot mo ako? Hindi ka ba natatakot na balatan ka ng buhay ni Hukom Sterling? Ngumisi si Officer Lewis ng mapanlayat. Sabi niya ng mayabang. Malayo si Hukom sa opisina. At sa oras na malaman niya, babae ka na ni Alfie. Sa oras na iyon, huli na ang lahat. At kahit gusto kanyang protektahan, kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang dangal. Marahas nila akong itinulak sa isang karwahe. Sa pag-alog-alog sa daan, dinala nila ako sa isang brokerage sa bayan ng kondado at ikinulong ako sa isang liblib at madilim na bodega ng kahoy. Samantala, naghintay sina Finn, Luke, at Sam hanggang sa paglubog ng araw pero hindi ako nagpakita. Nataranta sila. Nagtatanong sila sa paligid. Nang sandaling iyon, dumaan si Ginoong Jones, ang kanilang kapitbahay, sa bahay ng pamilya Fletcher. Nang makita ang tatlo na labis na nag-aalala, mabilis niyang sinabi, pumunta ako sa bayan ngayong hapon para gumawa ng ilang gawain. At sa eskinita sa labas ng lungsod, nakita ko si Miss Chloe na dinala ni Alfie at ni Officer Lewis at ng iba pa. Mukhang patungo sila sa brokerage. Kailangan mo siyang hanapin. Bilis! Nang marinig ito, nag-alab ang galit nila. Nang walang pag-aatubili, kinuha ni Finn ang kanyang pana at isang palakol. Sina Luke at Sam ay kumuha ng mga kagamitan sa bukid at kanilang mga personal na punyal at nagmamadaling pumunta sa bayan ng kondado. Sa daan, mahinahong sinabi ni Luke, hindi gaanong bantay ang brokerage, pero may armas sina Officer Lewis at Hugo. Hindi natin sila basta-basta makakalaban ng harapan. Una, alamin muna natin ang sitwasyon. Saka tayo kumilos para iligtas siya. Tumango si Finn na may mapupulang mata. Kahit anong mangyari, ibabalik ko si Chloe. Sa woodshed, nagkunwari akong nakikipaglaro. Pinapaantala si Alfie na nagbabantay sa pinto. Samantala, palihim kong kinakaskas ang lubid sa aking mga pulso. Makapal ang lubid, ngunit sa pagkuskus nito, pabalik-balik, unti-unti itong lumuwag. Nang malapit nang lumuwag ang lubid, nakarinig ako ng mahinang tunog sa labas ng pinto. At alam kong dumating na sina Finn at ang iba. Sadyang pinataas ko ang aking boses at sinabi kay Alfie, kung palalayain mo ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera ko. At hihilingin ko kay Hukom Sterling na hayaan kang mabuhay.
At tulad ng inaasahan, naengganyo si Alfie. Itinulak ang pinto at malapit nang magsalita nang biglang sumugod si Finn mula sa likod ng pinto at hinampas siya sa balikat gamit ang isang panday. Sumigaw si Alfie at bumagsak sa lupa. Sumugod din sina Luke at Sam at napigilan ang dalawang bantay sa pinto. Sinamantala ko ang pagkakataon upang makawala. Kinuha ang isang patpat na kahoy mula sa sulok at tumayo ng magkabalikat sa kanila. Sa pagtutulungan, mabilis naming napasuko ang iba pang mga tulisan sa lungga. Narinig ni na Officer Lewis at Hugo ang kaguluhan at tumakbo sila. Nakita nilang masama ang sitwasyon at sinubukang tumakas sa ibabaw ng pader. Ngunit napigilan sila ni na Luke at Sam. Nang nasa pagkakasagupa kami, dumating si Ginang Sterling kasama ang mga opisyal mula sa opisina ng hukom. Si Tracy, na nag-aalala sa akin, ay palihim na nagsabi kay Ginang Sterling. Agad na nagpadala si Ginang Sterling ng mga opisyal upang sumunod. Dumagsa ang mga opisyal at inaresto sina Alfie, Mayor Mason, Greta, Officer Lewis, Hugo, at ang iba pa. Dinala sila pabalik sa opisina ng hukom para sa proseso. Tapos na ang krisis. Hinawakan ni Finn ang kamay ko. Pula ang kanyang mga mata. Marahang hinahaplos ng kanyang hinlalaki ang aking pulso. Chloe, sobrang nag-alala ako. Natutuwa akong okay ka. At hindi ko dapat iniwan kang mag-isa. Humakbang si Luke at tahimik na pinunasan ng alikabok sa aking damit. Dumampi ang kanyang mga daliri sa aking leeg. Sinabi niya sa mahinang boses, "Sa susunod na pumunta ka sa bayan, sasamahan kita. Hindi ko hahayaang may manakit sa iyo muli." Pagkatapos, nagdala si Sam ng mainit na tubig at maingat na tinulungan akong uminom ng ilang higop. Ang kanyang tingin ay napakalambing na tila matutunaw. "Chloe, natakot ka. Gagawa ako ng pampakalma na herbal tea kapag nakauwi na tayo." Tiningnan ako ng tatlo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala, sakit sa puso, at hindi nakatagong paghanga. Ang atmosfera ay parehong magiliw at taos puso. Sa pagtingin sa kanilang taimtim na mga mata, uminit ang aking puso, at sa isang sandali, hindi ko alam kung paano sasagot. Tiningnan ko ang kanilang taos pusong mga mata, at uminit ang aking puso. Nang maglaon, salamat kay Hukom Sterling, na ipalabas ko sina Luke at Sam sa hukbo para maiwan nila ang kanilang nakaraan bilang mga rebelding sundalo. Pagkatapos kong dalhin sila pabalik sa Oak Haven, pinalawak namin ang aming pagtatanim at nagdala ng mas magagandang pananim at paraan ng pagsasaka. Hindi lang umunlad ang aming pamilya, kundi nakatulong din kami sa buong nayon. Sa magulong mundong ito, nanindigan kami sa pamamagitan ng pagsasaka at nilakbay ang landas gamit ang aming sariling mga kamay. Habang lumalalim ang taglagas, ang greenhouse ng pamilya Fletcher ay naging isang maayos at organisadong sakahan. Ang mga gintong uhay ng palay ay yumuko, at ang mga gulay at damo sa greenhouse ay sariwa at malambot. Ang mga taga-nayon ay abala sa pag-aani. Ang kanilang mga tawanan ay umaalingaw-ngaw sa mga bukid. Si Finn, na walang damit sa itaas, ay may dalang sako ng butil at tumutulo ang pawis sa kanyang panga. Pero sumulyap pa rin siya pabalik sa akin sa Tagaytay. Nakangiti, ang init sa kanyang mga mata ay mas maliwanag pa kaysa sa araw ng taglagas. Nakatayo si Luke sa tabi ng opisina ng accounting ng bukid. Maingat na sinusuri ang mga talaan ng ani. Habang sinusubaybayan ng kanyang mga daliri ang ledger, ang kanyang tingin ay hindi sinasadyang lumilipat sa akin, ngunit mabilis siyang umiiwas. Kapag nagkakasalubong ang aming mga mata, at namumula ang kanyang mga tainga, si Sam ay lumapit na may dalang bagong gawang pulot tubig. Marahan ang kanyang mga hakbang. Nang ibigay niya sa akin ang mangkok, maingat niyang iniwasang hawakan ang aking mga daliri, at mahinang sinabi, "Mainit ito. Uminom ka para pahupain ang lalamunan mo." Habang dumarating ang takip silim, tumahimik ang sakahan. Sa looban ng kubo, nag-aalab ang kahoy, at ang mesa ay puno ng masaganang handaan sa pag-aani. May nilagang manok na napakalambot, malamig na pinaghalong gulay, at mabangong pinaghalong butil. Kaming apat ay nakaupo sa mesa. Si Finn ay patuloy na naglalagay ng pagkain sa aking mangkok. Pinipili ang pinakamalambot na piraso para sa akin. Si Luke ay tahimik na itinulak ang mga mani patungo sa akin, habang si Sam ay nag-aalaga ng kaldero ng sabaw, at paminsan-minsan ay nagsasandok sa akin ng mainit na sabaw. Tiningnan ko silang tatlo, bawat isa ay magkakaiba ngunit pare-parehong taos-puso, at isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan ang dumaloy sa akin. Si Hukom Sterling at Victor ay nagpadala ng mga regalo, kasama ang isang tala na nag-aalok na irekomenda kami upang ipakilala ang mga mas magagandang pananim na ito sa mga karatig na lalawigan para mas maraming tao ang mabuhay sa mga magulong panahong ito. Itinaas ko ang aking mangkok at sinabi ng nakangiti, "Para sa paglalakbay na ito, labis akong nagpapasalamat na kasama ko kayo." Itinaas ni Finn ang kanyang tasa at sumabay. "Mananatili ako sa tabi ni Chloe magpakailanman. Protektahan ang sakahan na ito at protektahan ang ating tahanan." Nagtinginan sina Luke at Sam at sabay na tumango, matatag ang kanilang tono. Ganon din kami. Ang liwanag ng buwan ay bumuhos sa looban, marahang bumalot sa kaming apat. Walang mga engrandeng deklarasyon, tanging araw-araw na samahan at pag-aalaga. Sa magulong mundong ito, natagpuan namin ang aming pinagmulan sa pagsasaka at umasa sa isa't isa. Kinuha namin ang isang sira-sirang kubo na pawid at ginawa itong pinakamaaliwalas at pinakamasiglang tahanan. Sa mga darating na taon,
Naway lagi tayong magkaroon ng kapayapaan at kaligayahan.